Hello mga ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin video. Let's go, simulan na natin. Ang kadiliman ay bumalot sa yungib ng damp at ang tunog ng nakakatakot na sigaw ay umalangaw-ngaw sa mga dingding. Ipinagdiriwang ng mga goblin ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Isang goblin na may namumulang mata ang nabaliw at idineklara ang sarili bilang bagong pinuno. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang kanyang kasama, naniniwala na siya ang gumawa ng pinakamaraming trabaho at dapat na maging pinuno. Napuno ng inggit at galit, sinugod niya ang kanyang kasama, kinagat ang ilong ng isa. Ang yungib ay napuno na ngayon ng kaguluhan. Mas marahas na umalangaw-ngaw ang mga sigaw. Nagtipon ng ibang mga goblin sa paligid, pinapanood ang labanan ng may paglilibang at nagtatalo kung sino ang mananalo. Ito ang kanilang paboritong libangan. Ang kaguluhan ay nagdulot ng walang katapusang kagalakan sa mga simpleng kaluluwang ito. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, tinalakay nila ang paglabas ng biktima upang bigyang kasiyahan ang kanilang mga pagnanasa dahil itinago ng lumang pinuno ang isang babaeng tao at hindi pa ito nahahawakan. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa, nagpaplano na hanapin at kunin ito para sa kanilang sarili. Nag-alinlangan ang ilang goblin dahil ang biktima ay protektado ng ibang goblin. Iba siya sa ibang mga goblin. Habang ang ibang mga goblin ay nagsusuot ng simpleng damit upang takpan ang kanilang pribadong bahagi, tinakpan niya ang kanyang sarili ng punit-punit na damit na halos buong katawan niya ang natatakpan at ang kanyang hitsura ay nakakatakot hindi lamang dahil sa kanyang damit kundi pati na rin sa aura na ibinubuga niya tulad ng isang tao. At nang mamatay ang pinuno, naniwala sila na ang kakaibang ito ang magtatago ng biktima para sa kanyang sarili. Tinitigan nila ang kakaibang goblin. Susundan nila ito at sasakmalin ang babae kapag may pagkakataon sila. Ang ilang mas matatalinong goblin ay nagmungkahi na maghintay ng kaunti pa dahil ang kanilang pinakamalakas na miyembro ay nauna nang naghanap ng biktima. Plano nilang hayaan ang kakaibang goblin na labanan ang mga iyon, pagkatapos ay samantalahin ang kaguluhan upang patayin siya at sa wakas ay kunin ang biktima para sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na maririnig ng kakaibang goblin ang kanilang usapan. Alam na nasa panganib ang babae, nagpa siya ang kakaibang goblin na tumakbo pabalik sa kung saan siya nakakulong. Sa kanyang bilis, madali niyang nalampasan ang ibang mga goblin. Nang dumating siya sa lokasyon, natakot siya nang makita ang mga rebelding goblin na handang lapastanganan ang babae. Nagmakaawa ang babae para sa tulong, malaki ang kanyang mga mata sa takot. Kinausap niya sila, sinabi sa kanila na pakawalan ang babae. Tumanggi ang nangungunang goblin sa kahilingang ito. Patay na ang pinuno, pakiramdam niya siya ang pinakamalakas na goblin sa grupo at ang biktima na ito ay sa kanya. Hindi alintana ng kakaibang goblin iyon. Determinado siyang protektahan ang babaeng ito. Nang makita ito, nagpa siya ang malaking goblin at ang kanyang mga tauhan na salakayin at patayin ang kakaibang goblin. Dahil sa dami ng kalaban, mabilis na nasupil ang kakaibang goblin ngunit hindi siya sumuko. Hindi siya naniwala na matatalo siya ng mga mababang antas na goblin na ito at higit sa lahat, ayaw niyang mamatay dito. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang sandata upang patayin ang pinakamalaking goblin, na nagdulot ng takot sa iba. Hindi pa kailanman gumamit ng matalim na sandata ang isang goblin at sumalakay tulad ng isang tao. Itinutok ng kakaibang goblin ang kanyang sandata sa iba. Ang kanyang mga salita ay walang emosyon, umalis kayo o mamatay. Ang mga salitang ito at ang imahe ng higanteng pinatay ay mabilis na nagpatakot sa kanila. Tumakas ang natitirang mga goblin, hindi nakalimutan na sumigaw ng mga banta na babalik sila na. May mga pampalakas upang pabagsakin siya. Nang umalis ang ibang mga goblin, ngunit ang kakaibang goblin ay hindi pa rin nagpapabeya. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure, alam niya na ito ay simula pa lamang ng mga araw ng impyerno na darating kapag nagpasya siyang lumaban sa kanyang sariling uri. Ang pangalan ng babaeng ito ay Kelia. Sinusuportahan niya siya at pinasalamatan siya sa muling pagliligtas sa kanya. Masasabi niya na iba siya sa ibang mga goblin. Hindi niya kailanman sinaktan. Umaasa siya na hindi siya mamamatay. Totoo na ang isang goblin ay hindi kailanman magpoprotekta ng isang tao ngunit may mas malalim na dahilan sa mga aksyon ng kakaibang goblin. Tama ang hula mo, siya ay isang tao. Ilang araw na ang nakalipas, namatay si Lamp sa isang kakilakilabot na aksidente. Hindi niya inaasahan na sa halip na makipagkita sa Diyos matapos masagasaan ng truck, inilipat siya sa ibang mundo na may sistema. Gayunpaman, hindi pa ganap na aktibo ang kanyang sistema. Bukod sa kakayahang makita ang ilang stats, tila wala itong ibang function at tila walang silbi. Ngunit mula nang makilala si Kelia, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa papel ng mga stats na iyon sa mundong ito. Ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga Diyos na may maraming makapangyarihang halimaw at ipinakita ng mga tao ang kanilang papel sa kontinenteng ito sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang goblin na muling ipinanganak siya ay ang pinakamahina at pinakamaruming halimaw sa mundong ito at ang kanyang stats ay napakababa kaya madali siyang mapapatay ng kanyang sariling uri. Sa kasalukuyan, siya ay level 5, HP 20, Strength 5, Defense 5, at ang mga stats na ito ay nagbigay sa kanya ng kabuuang lakas na 30. Sa kabutihang palad, hindi nagbago ang kanyang pangalan. Siya pa rin si Lemin. Gayunpaman, mayroon pa ring paraan para lumakas siya dito at iyon ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga babae. Sa malupit na katotohanan ito, ang mga goblin ay may kakayahang lumakas sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtalik at pagpaparami.
Gayunpaman, wala silang babaeng kasarian kaya maaari lamang silang makipagtalik sa ibang babaeng nilalang. Kaya naman patuloy na nagnanakaw at kinikidnap ng mga goblin ang mga babae. Si Lamp, isang dating tao, ay natagpuan na ang paggawa nito ay ganap na labag sa kanyang moralidad ngunit upang mabuhay, kailangan niyang lumakas. Ang isyong ito ay palaging nag-aalala sa kanya. Nang makita ang pag-aalala ni Lam, sinabi ng babae sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Matapos ang ilang araw na kasama siya, alam niya na ganap siyang iba sa ibang mga goblin at ayaw talaga niyang manirahan kasama sila. Sa isang umaasang ngiti, ipinangako niya na kapag dumating ang mga kabalyero upang iligtas siya, sasabihin niya sa kanila kung paano niya siya iniligtas dahil ang mga kabalyero ay palaging patas at makatarungan. Tiyak na papayag silang hayaan siyang manirahan sa kanyang nayon. Ang kanyang optimismo ay nagbigay kay Lam ng pag-asa. Naniwala siya sa sinabi niya. Puno siya ng pag-asa. Kahit na hindi agad ma-activate ang sistema, hanggat nagtiyaga siya hanggang sa dumating ang mga tao upang iligtas sila at makakuha ng proteksyon ng mga tao, makakaligtas siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang malalaman ang paraan upang ganap na ma-activate ang sistema. Gayunpaman, hindi naging madali ang mga bagay tulad ng inaasahan ni Lam. Isang sigaw, isang tanda ng pagbabalik ng mga goblin sa kanila. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Kellia na magtago at agad siyang sumunod. Lumitaw ang unang goblin. Galit na galit itong sumugod kay Lam, sumisigaw na lumitaw ang mga tao at gusto nitong makipagtalik sa babae upang lumakas dahil alam nito na kapag lumakas ito, hindi ito mapapatay. Ang goblin ay galit na galit na. Naghahanap kay Kellia. Gayunpaman, ang kanyang pagmamadali ay naging madaling target para kay Lam, na mabilis na pinatay ang kapos-palad na goblin. Mabilis na ipinaalam ni Lam kay Kellia na narito ang mga tao upang iligtas siya. Nagliwanag ang mukha ni Kelly sa tuwa. Akala niya ay isang kabalyero. Sinabi niya na lalabas siya upang tingnan. Tiningnan siya ni Lamp nang may pag-aalala. Ang paglitaw ng isang kabalyero ay nangangahulugang may iligtas si Kellia at marahil ay isang pagkakataon para sa kanya upang patunayan ang kanyang halaga. Ngunit ang kanyang kagalakan ay napigilan nang makita niya ang isang kabalyero na madaling pinapatay ang ibang mga goblin sa kanyang lakas. Hindi gaanong nagpapakahirap ang kabalyero upang harapin ang mga goblin. Ang taong ito ay tila naglalabas ng kanyang galit, malinaw na nagrereklamo na pinunit ng mga maruruming nilalang na ito ang kanyang damit. Nang makita ang stats ng tao, labis na nagulat si Lamp. Ang pangalan niya ay Loader, level 25, na may strength 30 at defense 50, nilagyan ng platinum armor at iron sword na may kabuuang lakas na 400. Ito ang pinakamataas na stat na nakita ni Lamp mula nang dumating sa mundong ito, na nagtanong sa kanya kung tao ba talaga si Loader. Habang nakatayo si Lamp, namangha sa kung gaano kadali harapin ng tao ang mga goblin, masiglang lumapit si Kellia, masaya na makita siya. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Lamp na itinaas ni Loader ang kanyang espada upang salakayin si Kellia. Sa mabilis na reflexes, itinulak niya ito palayo sa atake sa tamang oras. Sa kabila ng pagliligtas kay Kellia mula sa kamatayan, ang biglaang atake ay nagpatuliro kay Lamp. Ang mga banal na kabalyero ay dapat na narito upang iligtas ang mga tao. Bakit nila sinasalakay si Kellie? Akala niya, dahil madilim ang yungib, napagkamalan niya ang babae na isang goblin. Ngunit hindi iyon ang kaso dahil galit na ipinahayag ni Loader ang kanyang paghamak sa isang goblin na nakaiwas sa kanyang atake. Mabilis na sinubukan ni Kelly na ipaliwanag na siya ay isang tao ngunit sinabi sa kanya ni Loader na manahimik dahil alam niya kung sino siya. Gayunpaman, naniwala siya na nilapastangan siya ng mga goblin at marahil ay buntis pa sa kanilang anak. Nakakatawa para sa kanya na ang isang marumi tulad niya ay umaasa ng awa mula sa kanya. Mas mabuti para sa kanya kung magsisi siya sa kanyang mga kasalanan at magbayad para sa kanila ng kamatayan. Nagmakaawa si Kellia, iginiit na kahit na siya ay nabihag, hindi siya nilapastangan ng mga goblin. Pagkatapos ay itinuro niya si Lam, ipinaliwanag na siya ang nagprotekta sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naniwala si Loader sa sinabi niya. Ang ideya na iniligtas siya ng isang goblin at hindi isang kaaway ng tao ay lampas sa mga hangganan ng isang kapanipani walang kwento. Itinaas niya ang kanyang espada upang tapusin siya. Hindi makapaniwala si Lam sa kanyang nakikita. Hindi niya inaasahan na matatapos ang mga bagay ng napakabilis. Nang walang ibang pagpipilian, humakbang si Lamp nang walang pag-aalinlangan, itinulak si Kellia sa tabi at hinarap si Loader. Umaasa siya na magkakaroon ng sapat na oras para makatakas si Kellia. Kinuha ni Lamp ang kanyang magaspang na sandata at sumugod kay Loader. Ito ay isang resulta na hindi niya inaasahan ngunit kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili, gusto niyang protektahan ang babae. Ito ang maaaring magpatunay na siya ay dating tao. Ngunit bago ang banggaan, isang aura ang bumalot kay Lam, na nagpatuliro sa kanya at kay Loader. Ang mahika na ito ay nagmula sa isang babaeng nakasuot ng puti. Ang kanyang aura ay naglabas ng kabanalan at solemnidad. Hiningi niya kay Loader na huminto dahil naramdaman niya na kakaiba ang goblin na ito. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Santa Efra. Sinamantala ang pagkakataon, gumapang si Kellia at nagmakaawa sa kanya na iligtas sila. Tinulungan ni Efra si Kellia na tumayo at ipinakita siya kay Loader, na sinubukan siyang patayin ilang minuto na ang nakalipas. Pagkatapos ay ibinaling ni Efra ang kanyang atensyon kay Lumin at tinanong kung naiintindihan niya ang sinasabi niya. Nakulong si Lamp sa loob ng barrier. Ayon sa sinabi ni Kellia sa kanya, si Efra ang santa at ang tagapagsalita para sa Divine Temple. Maaari siyang maging tanging pag-asa niya upang makalabas ng buhay.
Mabilis na sumagot si Lam na naiintindihan niya. Huminga siya ng malalim at patuloy na sinasabi na hindi siya halimaw ng mundong ito at dating tao siya ngunit naging ganito siya dahil sa isang aksidente. Maaari niyang ipaliwanag ang lahat kung isasama siya. Habang iniisip ni Loader na ang goblin na ito ay mas matalino lamang kaysa sa iba, ngumiti si Ephra. Ang mga goblin ay karaniwang bobo at mababang nilalang. Hindi sila makapag-isip o makapagsalita ng matatas ngunit ang goblin na ito ay makapagsasalita at ito ay maaaring isang pagpapala mula sa banal na ina. At ito ay maaaring isang pagpapala mula sa banal na ina. Ang banal na babae na si Ephra ay bumaling kay Kellia at tinanong siya upang kumpirmahin kung ang goblin na ito ay talagang hindi siya sinaktan. Masayang kinumpirma ni Kellia na si Lam ay hindi lamang hindi siya sinaktan kundi pinrotektahan din siya mula sa ibang mga goblin at binigyan siya ng pagkain. Ito ay ikinatuwa ni Ephra. Napagtanto niya ang kakaibang goblin. Nagpasya siyang ibalik ito sa templo at pag-aralan ng lubusan bago gumawa ng anumang desisyon. Nang marinig ito, labis na natuwa si Kellia dahil tinupad niya ang kanyang pangako sa goblin. Pagkatapos ay bumaling si Ephra kay Lam at tinanong kung handa siyang sumama sa kanila. Nang marinig ito, labis na natuwa si Lam. Agad siyang sumagot na handa siya. Sa wakas, tila bumubuti ang lahat para kay Lam dahil kasama niya ang isang taong makikinig at makakaintindi ng dahilan. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, mabilis na sinira ni Ephra ang barrier na nakakulong kay Lam. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na maghanda upang umalis. Nakaramdam si Lam ng kaligtasan tungkol sa kanyang kinabukasan na labis niyang ipinagpapasalamat. Kaya agad siyang lumapit kay Ephra upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, nangangako na babayaran niya ito. Ngunit nang mas malapitan niyang tingnan ang kanyang mukha, napansin niya ang isang malupit na ngiti na ikinagulat niya. Ang susunod na narinig niya ay isang tunog na labis niyang pamilyar, ang tunog ng metal na tumatagos sa laman. Alam niya kung ano ang nangyayari ngunit lumingon siya sa takot. Agad na nakumpirma ang takot. Pinatay si Kellia. Ang walang buhay na katawan ay nakahiga ng walang galaw sa malamig na lupa. Natulala si Lam, hindi makagalaw. Napakalaki ng shock. Sa sandaling naisip niya na bumubuti ang mga bagay, lumabas na ito ay isang malupit na kasinungalingan. Sa sandaling ito, ang boses ng babae na akala niya ay ang tagapagligtas ay umalangaw kasama ang malupit na tawa. Kinutya niya ang kanyang pagiging inosente at sinabi na ang kanyang kusang pagsunod sa kanya ay ang pinakamahusay na paraan upang bayaran siya at naintindihan ni Lamp ang malupit na katotohanan ng mundong ito. Isang linggo na ang nakalipas sa nayon. Ang kampana ay tumunog, nagpapatawag sa lahat sa town square. Habang nagtitipon sila, hinarap ni Loader ang mga nagtipong taga-nayon, inaanunsyo ang mapangwasak na pag-atake ng goblin sa Bright Town. Nagdulot ito ng galit sa mga taga-nayon. Hiningi nila ang dugo para sa dugo, na nakikita ang mga tao at goblin bilang magkaaway. Eksakto ang reaksyon na inaasahan ni Loader. Matapos pukawin ang kanilang galit, nagsimulang purihin ni Loader ang templo. Ipinaliwanag niya na ang mga kabalyero, na kumikilos sa ngalan ng templo, ay pinatay ang mga goblin na ito at ipinaghiganti ang mga taga-nayon. Pagkatapos ay humakbang ang banal na dalaga na si Ephra. Sa kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng isang nakasisilaw na palabas, na hinihikayat ang mga taga-nayon na patuloy na manalangin sa templo. Tiniyak niya sa kanila na ang templo ay palaging paprotektahan ang mga tapat nito. Agad na naapektuhan ng kanyang mga salita ang mga taga-nayon, kahit na ang mga dating nag-aalinlangan. Ang kanilang pananampalataya ay muling nag-alab at bumaling sila sa templo ng may debosyon at tiwala. Kalaunan, bumalik si Ephra sa kanyang mga silid, nagtatamasa sa tagumpay ng kanyang talumpati. Hindi ito bago. Ang mga taga-nayon na ito ay ang pinakamadaling maloko na mga hanggal na may isip. Mas mananalangin sila ng masigasig, mas sasambahin ang templo, at magdadala sa kanya ng mas maraming handog. Ang kanyang mayabang na kasiyahan ay biglang nagambala ng isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang taong tumawag sa kanyang pangalan ay ang goblin na si Lam. Nagbalik loob siya at malinaw na dumaan siya sa impyerno. Nakakatakot na mga peklat ang bumabalot sa kanyang katawan at isang mata ang nabunot. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, isang nagliliyab na galit ang nagliliyab sa kanyang mata. Hindi pinansin ni Ephra ang kanyang mga salita. Isang baluktot ng ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Namangha siya sa kanyang matigas na espiritu. Matagal na siyang hindi nakakita ng ganoong matigas na buhay. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi pa ganap na napuksan ng templo ang lahat ng goblin sa kontinente. Ang pagbabalik loob ni Lam ay nagpapasaya kay Ephra. Maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento, na inoobserbahan kung paano nakakaapekto ang lason sa kanya. Galit na inulit ni Lamp ang kanyang mga akusasyon, niloko mo ako. Pinatay mo si Kellia. Ito ba ang tunay na mukha ng iyong templo? Ang tinatawag na hustisya na ipinagmamalaki ng mga tao. Ang kanyang galit ay sinalubong ng malupit na kawalang interes ni Ephra. Pinatahimik niya siya sa isang matalim na pagtulak ng isang tungkod laban sa kanyang bibig. Tumawa siya, kinukot siya ang kanyang galit, paano nang ahas ang isang mahina, maruming nilalang na tulad mo, isang tiwaling goblin, na magsalita tungkol sa hustisya ng tao. Sinasabi niya na si Kellia ay nasa ilalim ng isang spell at ng ahas na magsalita para sa kanya, isang pagtataksil, kaya ang kamatayan ang kanyang huling gawa ng katapatan. Ang mga goblin ay wala ng iba kundi mga insekto sa kontinenteng ito, patuloy niya. Isang malaking karangalan na ang banal na dalaga ay nakikipag-usap pa sa iyo. Magpasalamat ka at gamitin ang iyong kaawa-awang maliit na katawan upang maglingkod sa sangkatauhan sa mga eksperimento ng templo. Ang brutal na pagpapahirap ay nagpapatuloy.
Si Lamp ay walang magawa upang labanan ang walang katapusang, hindi matitiis na sakit. Kahit na mawalan siya ng malay, mabilis siyang ginigising ng pagpapahirap. Sa kanyang pagpapahirap, nagtataka siya kung mamamatay siya dito. Ayaw niya ngunit hindi niya masisisi ang sinuman kundi ang kanyang sarili. Napakabobo niya. Muling ipinanganak bilang isang mababang goblin, naively siyang naniwala sa mga tao, sa kabaitan ng mga hindi niya uri. Ang kanyang kahinaan at pagiging inosente ang nagdulot ng pagkamatay ni Kelly. Matapos siyang makuha ng mga taga-nayon, pinahirapan siya ni Loader at Efren ng bawat maiisip na kalupitan. Hindi nila kailanman pinaniwalaan ang kanyang mga salita, na nagtatamasa sa kanyang pagdurusa. Sa wakas ay natapos ang pagdurusa ni Lamp. Pinahirapan siya hanggang mamatay ng malupit na babae. Ang kanyang tanging hiling sa kanyang huling sandali, kung mayroon siyang isa pang pagkakataon, ay huwag nang magtiwala sa mga tao. Kung magagawa niya ulit, dudurugin niya ang kanilang mga buto at iinuman ang kanilang dugo. Ngunit iyon ay kung muling ipinanganak siya. Habang nawawala ang kanyang kamalayan, sa halip na lumutang sa isang walang katapusang kawalan, nagising si Lam sa ibang espasyo, isang lugar na puno ng maliwanag na puting ilaw at kumikinang na mga bituin. Ganap na gumaling ang kanyang katawan. Bago siya makapagtanong kung nasaan siya, lumitaw ang isang window ng sistema. Ipinapaulam nito sa kanya na ang sistema ng simulasyon ng buhay ng goblin ay na-activate at namatay siya. Isang maikling buod ng kanyang buhay ang kumikislap sa harap niya, dahil sa iyong pagiging inosente, nakalimutan mo na ikaw ay isang goblin. Hindi kailanman magtitiwala ang mga tao sa mga goblin. Namatay ka mula sa pagpapahirap at pang-aabuso. Ang sakit na ito ay mayukit sa iyong isip at hindi mo kailanman malilimutan. Bilang resulta, ikaw ang pinakamalungkot na karakter sa sistema ng muling pagsilang. Gusto mo bang magsimula muli? Oo o hindi. Nagulat si Lam. Ang kanyang sistema ay na-activate lamang nang mamatay siya at ang sistemang ito ay maaaring magpahintulot sa kanya na muling ipanganak. Ngunit muling ipanganak ba siya bilang isang mababang antas na goblin sa pagkakataong ito? Ipinaalala sa kanya ng sistema, kung pipiliin mo ang hindi, ganap na mawawala ang iyong kaluluwa. Kung pipiliin mo ang oo, muling ipanganak ka sa isang katawan ng goblin isang linggo na ang nakalipas. Ito ay labis na nagpasaya sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas, ito ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Kailangan niyang maghiganti kay Loader at Efra. Siyempre, pinili niyang muling ipanganak. Isang puting ilaw ang bumalot sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig ng simula ng kanyang buhay na goblin to zero. Ang mga mata ni Lamp ay napuno na ngayon ng galit. Ang muling pagsilang na ito ay bahagyang naiiba dahil ito ang kanyang buhay na goblin to zero. Upang matulungan siyang mabuhay ng mas matagal, nagpa siya ang sistema na bigyan siya ng kaunting kapangyarihan. Nararamdaman ang kanyang lakas, ngumiti si Lam ng may kasiyahan. Kahit na kaunti lamang, ang pagbabalik buhay ang pinakamahalaga. Ngunit tila ito lamang ang kanyang pagkakataon dahil agad na binalaan siya ng sistema ng panganib. Darating ang mga tao mula sa templo at kung mamatay siya ulit, hindi na siya muling ipanganak. Nagulat ito sa kanya ngunit hindi na siya umasa pa. Ang muling pagsilang ng isang beses ay isang himala na. Hindi pa siya sapat na malakas upang labanan ang templo kaya agad niyang tinanong ang sistema kung ano ang magagawa niya. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay tinatawag na sistema ng simulasyon ng buhay ng goblin. Maaari nitong gayahin ang kanyang buhay at hulaan ang mga kaganapan sa hinaharap. Ang bawat iba't ibang pagpipilian ay magdudulot ng iba't ibang resulta. Ang bawat simulasyon ay nangangailangan ng 24 na oras upang makumplito. Matapos ang simulasyon, kikita siya ng mga puntos mula sa bawat simulasyon na maaari niyang gamitin upang ipagpalit sa mga item sa sistema. Ito ay nagpatawa kay Lam. Ang pamamaraang ito ng simulasyon ay nangangahulugang makikita niya ang hinaharap kaya agad niyang sinimulan ang paggamit ng simulasyon. Ipinakita ng paalala ng sistema ang kasalukuyang sitwasyon, tumakas sa yungib ng goblin. Upang makatakas, kailangan niyang gumawa ng mga pagpipilian, isa, binalaan ang kanyang mga kaibigang goblin at magkaisa upang harapin ang mga tao. Ang gantimpala ay 10 puntos. 2, iwanan ang ibang mga goblin at tumakas ng mag-isa. Ang gantimpala ay 5 puntos. 3, magtago sa yungib at manalangin na hindi siya matagpuan ng mga tao sa templo. Ang gantimpala ay 0 puntos. Nag-isip si Lamp, kahit na may 3 pagpipilian. Sigurado siya na kahit na magkaisa ang lahat ng goblin sa yungib, hindi nila matatalo si Loader. Ang labanan ay magtatapos sa kanilang pagkamatay at hindi siya makakatakas. Ngunit pinili pa rin niyang gayahin ang unang pagpipilian. Umaasa siya na sa mga puntos na kikitain niya, makakapagpalit siya ng sandata mula sa tindahan. Pagkatapos ay mapapatay niya si Loader sa isang sneak attack. Tulad ng inaasahan, matapos ang simulasyon, lahat ng goblin ay napatay. Ang resulta ay isang kumpletong pagkabigo. Hiniling ng sistema na mag-isip siya ng mabuti kapag gumagawa ng mga desisyon at binigyan din siya ng 10 puntos. Natuwa si Lam na nakuha niya ang mga puntos kahit na nabigo ang kanyang plano. Mabilis niyang binuksan ang tindahan ng sistema. Maraming sandata ang agad na lumitaw at maaari niyang ipagpalit ang mga ito. Ngunit ang problema ay napakababa ng kanyang mga puntos. Ang tanging bagay na maaari niyang ipagpalit ay isang maikling kutsilyo. Maaari nitong dagdagan ang kanyang bilis ng paggalaw ng 10% at ang kanyang lakas ng 15 puntos. Kinuha niya ang kutsilyo. Ang mga stats na iyon ay agad na idinagdag sa kanyang information panel. Sa puntong ito, naalala ni Lam si Kelia. Tinanong niya kung bakit hindi niya ito nakita.
Ipinaalam sa kanya ng sistema na dahil sa kanyang muling pagsilang, nagbago ang ilang kaganapan sa mundong ito. Hindi nabihag si Kelia ng mga goblin. Masaya siyang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa nayon. Ang pagkaalam nito ay labis na nagpasaya kay Lam. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay natupad niya ang kanyang pangako na ibalik siya sa bahay. Ngayon ay wala na siyang alalahanin sa kanyang landas patungo sa paghihiganti. Ang gagawin ngayon ay tumakas at mabuhay. Pinili niya ang isang makitid na labasan upang lumabas. Maliit ang lugar na ito kaya tiyak na mas kaunti ang mga gwardya doon. 2 gwardya lamang ang nasa labas. Pinag-uusapan nila ang kanilang trabaho. Napakahina ng mga goblin na ito kaya madali nilang makumplito ang kanilang gawain. Narinig ni Lam ang kanilang usapan. Maingat siyang sumulong sa pasukan ng yungib. Agad na binigyan pansin ng 2 gwardya ang usapan. Dahil maliit ang daanan na ito, madaling patayin ang sinumang goblin na tumakas. Inutusan sila ni Loader na patayin ang sinumang babae na tumakas at huwag hayaang bumalik sa nayon. Kinumpirma ng usapang ito ang paniniwala ni Lam na ang lahat sa templo ay isang grupo ng mga bastardo na handang pumatay ng sarili nilang tao. Sa makatuwid, ang isang goblin na tulad niya ay walang dahilan upang maging maawain sa kanila. Kinurot ni Lam ang kanyang ilong, sinisikap na gayahin ang boses ng isang babae na naghihirap at nagmamakaawa para sa tulong. Agad na binigyan pansin ng mga gwardya. Gusto nilang patayin ang babae at makatanggap ng gantimpala mula kay Loader. Isa sa kanila ang pumasok sa yungib na may kutsilyo sa likod ng kanyang likod. Sinabi niya sa babae na huwag matakot, siya ay isang tao ng templo at narito siya upang iuwi ang lahat. Ngunit sa halip na isang babae, si Lam ang may matalim na kutsilyo na nakatutok sa labasan. Napansin ng knight ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kasama at nagpa siya na tingnan siya. Nang lumapit siya, nagulat siya nang makita ang isang goblin na nakatayo doon. Sa isang iglap, itinapon ni Lam ang katawan ng knight. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa takot na knight sa napakabilis na bilis. Ang kanyang leksi ay nagpahintulot sa kanya na madaling sugatan ang knight na bumagsak sa lupa sa sakit. Ang knight, na napuno ng takot, ay sumigaw, maaari kang magsalita ng tao. Ang matalim na talon ng bakal ni Lam ang tanging sagot sa takot ng knight. Alam na hindi siya katapat ng kapangyarihan ni Lam, napagtanto ng knight na haharapin niya ang kamatayan. Sa desperasyon, nagmakaawa siya para sa awa. Lumuhad siya, nagmamakaawa para sa habag at ipinakita kay Lam ang isang larawan ng kanyang pamilya, umaasa para sa isang pagkakataon na makabalik sa kanila. Pinuri niya ang katalinuhan ni Lam, na sinasabing maiintindihan niya na sumusunod lamang siya sa mga utos ng templo. Iginiit niya na napilitan siyang gawin ang ginawa niya. Nag-alok ang knight kay Lam ng isang bag ng ginto at isang magandang babae, nangangako na pipiliin ang pinakamagandang isa para sa kanya. Gayunpaman, para sa isang tao na tulad ni Lam na pinagtaksilan, ang mga salitang ito ay lalo lamang nagpasiklab sa kanyang galit. Ang tunay na kalikasan ng knight ay nabunyag. Plano niyang gamitin ang pag-aalinlangan ni Lam upang patayin siya ngunit bahagi lamang ito ng plano ni Lam. Mabilis at walang awa niyang tinapos ang buhay ng knight. Nakaramdam si Lam ng awa para sa pamilya ng tao ngunit naintindihan niya na minsan, kailangan ang kalupitan. Kailangang puksain ang kasamaan, lalo na ngayon na hindi na siya tao. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang boses na nagmumula sa kagubatan. Si Loader at ang kanyang mga tauhan ang papunta sa kanila. Mabilis na hinubad ni Lam ang damit ng knight at umalis ng nagmamadali, nangangako na hahanapin sina Loader at Efre sa lalong madaling panahon. Kalaunan, dumating sina Loader at Efre sa pinangyarihan. Nagulat sila nang makita ang mga bangkay ng 2 temple knights. Matapos suriin ang mga bangkay, pinaghihinalaan ni Loader ang pagtambang ng goblin. Ang malinis at mabilis na hiwa ay hindi karaniwan. Akala ni Efre ay imposible para sa isang ordinaryong goblin na patayin ang 2 knights. Naniwala siya na ang isang goblin na may kakayahang gumawa ng ganoong gawa ay dapat na isang mutated one. Sumang-ayon si Loader sa kanyang pagtatasa. Galit na galit siya na hindi kayang hawakan ng mga knights ang isang mutated goblin at ang pagpapahintulot na makatakas ito ay isang masamang tanda. Galit na sinipa ni Loader ang isa sa mga bangkay, galit na hindi kayang hawakan ng mga knights na ito ang isang mutated goblin. Si Efra, na dinidilaan ang kanyang mga labi, ay hindi makontrol ang kanyang kagalakan at kalupitan sa pag-iisip na makakuha ng ganoong kakaibang specimen para sa eksperimento. Dumating ang gabi at ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng nakakatakot na glow sa kagubatan. Malakas na humihingal si Lam, masaya na buhay. Tumakbo siya hanggang sa pagod ngunit hindi niya kayang magpabeya. Sinubukan niyang bumawi ng mabilis hanggat maaari upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Napagtanto niya na labis nilang kinasusuklaman ang mga goblin kaya gagamitin niya ang paraan ng goblin upang harapin sila. Maaaring ay upgrade ng mga goblin ang kanilang mga katangian sa pamamagitan ng pakikipagtalik at kanibalismo, parehong nagpapataas ng lakas at lumilikha ng mas malakas na henerasyon. Ang isip ni Lamp ay napuno ng puot. Sa buhay na ito, gusto niya na ang lahat ng lalaki ay maranasan lamang ang kaligayahan ng kamatayan at ang lahat ng babae ay lumuhad at umiyak sa kanyang paanan, lalo na sina Loader at Efra. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay nagambala ng kaluskos ng mga dahon. Nag-alala siya, iniisip na isa ito sa mga tauhan ni Loader na humahabol pa rin sa kanya. Nagpa siya siyang sumalakay muna upang makakuha ng kalamangan. Nang walang pag-aalinlangan, tumayo si Lamp at sumugod sa kanyang kalaban. Ang hindi inaasahang paglitaw ni Lamp ay nagulat at nagpatakot sa estranghero na Natamba Patras. Nagulat si Lamp nang malaman na ito ay isang goblin.
Ang tunog na ginawa nito ay nagpaisip sa kanya na maaari itong magsalita. Ang inertia ay nagpatambo rin kay Lamp pasulong. Matapos mabawi ang kanyang poster, nagulat si Lamp nang malaman na ang goblin na ito ay may mga katangian ng isang babae. Bakit lumitaw ang isang babaeng goblin sa oras na ito? Ayon sa kaalaman ng lahat, ang mga goblin ay lalaki lamang, nagpaparami sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang nilalang. Ang kanyang presensya ay nagpabago sa buong pananaw ni Lam. Sa pagkalito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babaeng goblin. Akala niya ay gagawa siya ng isang bagay. Mabilis siyang umupo at nagmakaawa na huwag siyang saktan, ipinaliwanag na kumukuha lamang siya ng tubig. Ito ay lalo lamang nag-alala kay Lam. Paano makapagsasalita ng kumpletong pangungusap ang goblin na ito tulad niya? Upang malaman ang sagot, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagtatasa upang suriin ang kanyang mga katangian. Siya ay level 3 ngunit ang kanyang propesyon ay mensahero ng Diyos. Mayroon siyang mga titulo ng Fallen God, Pure Soul na may mga katangian, Dugo 10, Enerhiya 2, Depensa 1, na may mga kasanayan ng Devour at Wild Growth. Ang kanyang kabuuang lakas ay 10 at nagulat si Lamp nang makita ang espesyal na tala, kapag ang isang lalaking goblin ay sumama sa isang babaeng goblin, sila ay magiging ang maalamat na Goblin God. Ito ay nagbigay kay Lam ng isang maruming pag-iisip dahil kung makipagtalik siya sa kanya, magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan. Tila nakikita ang madilim na pag-iisip sa mga mata ni Lam, umatras ang babae sa takot. Sinabi niya na nahuli siya ng patriarka upang kumuha ng tubig. Kung hindi niya ibinalik ang tubig, papatayin siya ng patriarka. Nang makita ang takot na babae, nagsalita si Lam at humingi ng paumanhin. Sinabi niya na hindi niya sinasadya na takutin siya. Hinaplos din niya ang kanyang balikat upang aliwin siya, sinasabing kung umiyak siya, makakaakit ito ng atensyon ng masasamang tao. Ngunit hindi pinansin ng babae ang mga aksyon ni Lam. Nag-alala siya kung bakit makapagsasalita rin si Lam ng kumpleto tulad niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kagalakan. Tumawa si Lam at tumanggo dahil sa kanyang kaibigang loob. Ito ay makatwiran dahil ang ordinaryong mga goblin ay hindi makapagsasalita at marahil ay bihirang makipag-usap sa ibang tao sa tribo. Gayunpaman, muling nagambala ang linya ng pag-iisip ni Lam. Napansin niya na ang babae ay nakakapit sa kanyang balabal. Sinabi niya na mabait si Lam dahil ang ibang mga goblin ay binubugbog lamang siya. Ito ang unang pagkakataon na tinrato siya ng isang goblin ng ganito. Iminungkahi ng babae na bumalik si Lam sa kanyang tribo kasama niya. Nagulat ito kay Lam. Hindi niya inaasahan na mayroong isang tribo ng goblin sa malapit. Hindi pa rin niya alam kung hinahabol sila ng mga tao ni Loader. Hindi angkop na magpakita ngayon at kailangan niyang makahanap ng isang ligtas na lugar upang magtago. Nagliwanag ang mga mata ni Lam. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang mag-recruit ng kanyang unang mga tagasunod. Pagkatapos noon, iminungkahi niya na dalhin siya ng babae sa kanyang tribo. Sumang-ayon ang babae ng walang pagpapula. Tila dahil ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang goblin na kasing gwapo nito. Agad siyang sumang-ayon na dalhin siya sa kanyang kampo. Di nagtagal, dumating sila sa kampo ng goblin. Ang hitsura ni Lamp ay nagpatakot sa ibang mga goblin dahil siya ay isang estranghero at nakasuot tulad ng isang tao, isang bagay na hindi pa nakikita ng mga goblin. Kalmadong nagmasid si Lam. Sa dami ng mga goblin dito, labis siyang nasisiyahan at nagpasya na simulan ang pagtatayo ng kanyang kaharian mula dito. Sa isang kalmadong saloobin, ipinaliwanag niya sa mga goblin na gusto niyang sumali sa kanila at gusto niyang makilala ang kanilang pinuno. Ngunit ang panukalang ito ay agad na tinanggihan. Sinabi niya na ang isang kakaiba tulad ni Lam ay hindi makakakita sa patriarka. Nagpasya silang bihagan si Lam. At pagkatapos ay dalhin siya upang makita ang patriarka. Sa oras na ito, nag-aalala na humakbang ang babae upang harangan ang mga goblin. Sinabi niya na mabait si Lam. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng patriarka. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon. Ang kanyang hitsura ay bahagyang nagulat kay Lam. Ang pangalan ng patriarka ay isang matandang goblin na may tungkod na pinalamutian ng maraming bungo. Mukha siyang napakabangis. Ang kanyang hitsura ay ganap na naiiba sa mga goblin na nakita ni Lam noon. Bukod sa kanyang damit, mayroon din siyang napakataas na stats na may level 25, propesyon ng pari, dugo 102, mana 20, depensa 17, na may mga kasanayan ng Devour, Summon Thorn, control equipment ay Skull Staff at Bone Chains at may kabuuang lakas na 200. Nagliwanag ang mga mata ni Lam sa pagbabantay. Hindi niya inaasahan na mayroong ganoong kalakas na goblin sa tribo na ito. Ang pinuno ng goblin, matapos lumitaw, ay dahan-daang lumakad patungo kay Lamin. Tiningnan niya ang babaeng goblin, tinatanong kung dinala niya ang estranghero. Mabilis niyang inutusan ang ibang mga goblin na huminto at sumugod patungo kay Lamin. Inilapit niya ang kanyang ilong sa mukha ni Lam, na sinasabing naamoy niya ang panlilinlang sa kanya. Gayunpaman, gusto rin niyang malaman kung anong uri ng sandata ang maaaring likhain ni Lam gamit ang kanyang kaalaman sa modernong teknolohiya. Ipinaliwanag ni Lam na maaari siyang gumawa ng sandata mula sa bakal kung makakahanap sila ng iron ore. Ipinangako niya na sa sapat na oras, makakalikha siya ng mga sandata na mas malakas kaysa sa kutsilyo. Naisip niya sa kanyang sarili na ang Goblin Shaman na ito ay makapagsasalita ng napakalinaw. Tila, mas mataas ang antas ng goblin, mas matalino sila. Nang makita ang pag-aalinlangan ng pinuno, binigyang diin ni Lamp na sa mga sandata ng bakal, magkakaroon ng pagkakataon ng tribo na manalo laban sa mga tao o ibang halimaw.
Nagsimulang magtalakayan ang mga goblin, kinikilala na ang pagkakaroon ng mga sandata ng bakal ay magiging napakalaking benepisyo. Pakiramdam nila na ang mga goblin, kumpara sa mga tao, ay mahina na nilalang ngunit sa mga sandata ng bakal, maaari silang lumipat sa hilaga upang kumuha ng mga babae para sa pakikipagtalik. Nahaharap sa napakalaking benepisyo ng mga sandata ng bakal, sumang-ayon ang pinuno na bigyan si Lam ng pagkakataon. Hiningi niya na hanapin ni Lam ang iron ore at lumikha ng mga sandata sa loob ng 3 araw o kakainin siya. Hindi lamang siya kundi ang babaeng goblin ay kakainin din. Nang marinig ito, labis na nag-alala ang babae. Matapos ibigay ang kanyang mga kahilingan, umalis ang pinuno at ang horde ng goblin, na inaaliw ang babae. Tiningnan ni Lamp ang pinuno ng may bahagyang galit. Tahimik niyang hinusgahan ang pinuno bilang isang malupit na tao na handang pumatay kahit na mga miyembro ng kanyang sariling tribo. Nang magalit, pinigilan ni Lam ang kanyang galit, alam na hindi niya matatalo ang pinuno sa kanyang kasalukuyang lakas. Kailangan niyang gamitin ang oras na ito upang lumikha ng mga sandata at lumakas. Kinabukasan sa madaling araw, pinangunahan ni Lam ang mga goblin sa tribo upang maghanap ng iron ore. Gabi na ngayon at ang liwanag ng buwan ay nagpapakita ng nakakatakot na kagubatan. Kasama rin nila ang babaeng goblin na si Gobo. Labis siyang pagod, na sinasabing hindi na siya makalakad. Naglakad siya buong araw at lubos na pagod. Hindi siya nakatanggap ng tulong mula sa kanyang sariling uri. Sa halip, binugbog nila siya, tinawag siyang pangit at binyantaan na papatayin siya kung hindi niya makita ang iron ore. Patuloy siyang nagmamakaawa ngunit hindi tumigil ang pang-aabuso. Gusto nilang patayin siya noon din dahil sa pagiging tamad. Hindi matiis ni Lamp ang nakita. Kumuha siya ng bato at ibinato sa ulo ng isa sa mga goblin. Ang aksyon na ito ay nagdulot sa kanila na tingnan siya ng may galit na mga mata. Ipinaliwanag ni Lemin na gusto niya silang sumunod at tumulong na hanapin ang iron ore, hindi upang lumaban. Sinabi niya na sasabihin niya sa kanila kung ano ang hitsura ng iron ore at kung gusto nilang mabuhay at bumalik, dapat silang pumunta sa lambak sa unahan at magdala ng iron ore. Kung hindi sila makinig, papatayin niya sila noon din. Kinuha ni Lamp ang kanyang kutsilyo at tinitigan ang 3 goblin ng may nakakatakot na ekspresyon. Ang banta na ito ay nagpatakot sa kanila habang iniisip nila na papatayin niya sila gamit ang sandata ng bakal. Nagmamadali silang naghanap ng iron ore, hindi nakalimutan na bantaan si Lamp ng kamatayan kung mabaigo siyang lumikha ng mga sandata. Naisip ni Lamp sa kanyang sarili na sa lalong madaling panahon, papatayin nila siya matapos makakuha ng mga kasangkapan ng bakal. Ang gawain ngayon ay lumakas. Sa pagtingin sa impormasyon ni Gobo, ang abiso tungkol sa pakikipagtalik sa kanya upang maging isang goblin at Diyos ay nakakuha ng kanyang pansin. Nagpasya si Lam na oras na upang gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga matatanda. Nang makita si Gobo na umiiyak, sinabi sa kanya ni Lam na huminto. Umupo siya sa tabi ni Gobo at tinanong siya kung gusto niyang sumunod sa kanya. Ipinangako niya na paprotektahan siya, pakakainin siya, bibigyan siya ng mainit na tahanan at titiyakin na walang sino mang mang-aapi sa kanya. Naguluhan ang babae sa mga salitang ito, tinatanong kung nagsasabi siya ng totoo. Sa pagtingin sa babae ng may sinseridad, kinumpirma ni Lemin na totoo ang lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, napakahina niya sa kasalukuyan upang maiwasan ang karagdagang pang-aapi. Kailangan niyang lumakas at si Gobo lamang ang makakatulong sa kanya. Naguluhan ang babae, tinanong kung ano ang magagawa niya upang matulungan siyang lumakas. Medyo nahihiya si Lam ngunit sinabi niya na kung magkakasama sila, lalakas siya. Ito ay nagpula sa mukha ng babae. Tiningnan ng babae si Lamp ng may pagdududa, tinatanong kung nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya na hindi pa niya nasubukan ito. Medyo naguluhan din si Lam sa pagbanggit ng paksang ito. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat at tutulungan niya siya kung gusto niya. Nang hindi naghihintay ng kanyang tugon, marahang hinalikan ni Lamp ang kanyang malambot na labi at pagkatapos ay inihiga siya sa lupa. Nahihiya na sumang-ayon ang babae, sinasabing magdadala siya ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang mga mahiyain na tunog sa hangin. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso, na nagpapaalam sa kanya na ang pakikipagtalik ay nagpataas ng kanyang kasalukuyang antas sa level 7 at ang tunog ng pag-upgrade ay umalangaw-ngaw. Ang pagtaas ng antas ay nagpataas din ng kanyang mga katangian. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang katawan ni Lam. Ang kanyang mga kalamnan ay naging mas malinaw. Siya ay level 7 na ngayon na may 40 happy, 10 strength, 6 defense at kabuuang lakas na 65. Nagulat si Lam sa pagbabago sa kanyang katawan. Naisip niya na kung magpapatuloy siya ng ganito, matatalo niya ang pinuno ng goblin. Mainit na hinaplos ni Lemin ang ulo ni Gobo. Sinabi niya sa kanya na siya na ang kanyang asawa ngayon at paprotektahan niya siya magpakailanman. Namula ang babae at pagod na pinasalamatan si Lemin, tinawag siyang mabait na tao. Sa sandaling ito, isang sigaw para sa tulong ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa pagtingin sa direksyon na iyon, nakita nila ang isang goblin na tumatakbo patungo sa kanila sa takot na sinundan ng isang malaking lobo. Ang nakakuha ng pansin ni Lam ay ang iron ore sa kamay ng goblin. Hindi niya inaasahan na makakahanap ng iron ore dito ngunit bago niya ito makuha. Kailangan muna niyang harapin ang problemang ito. Agad na kinuha ni Lamp ang kanyang kutsilyo. Hiningi niya kay Gobo na maghintay doon para sa kanya. Tiningnan ni Gobo si Lam ng may tiwala, na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat. Para kay Lam, ang lobo na ito ay isang pagsubok ng kanyang lakas.
Malapit nang mahuli ng lobo ang kapos-palad na goblin na desperadong sinusubukang tumakas ngunit biglang lumitaw si Lamp na may hawak na matalim na kutsilyo ng bakal, na sumugod ng direkta sa malaking lobo. Ganap na nagulat ang tumatakas na goblin sa aksyon na ito. Pagkatapos ay napuno ito ng takot nang makita si Lamp na pinatay ang lobo sa isang suntok. Sa mga mata ng goblin, si Lamp ay naging isang nakakatakot na figure. Nang hilingin ni Lamp na ibigay sa kanya ang iron ore, agad niya itong ibinigay, na napuno ng takot. Hawak ang iron ore sa kanyang kamay, tumawa si Lamp nang may kagalakan sa mataas na kalidad ng ore. Ngayon kailangan nila ng mas marami nito at pagkatapos nilang bumalik, gagawa siya ng mga sandata para sa mga goblin sa tribo. Lumipas ang 2 araw at sa tulong ng ibang mga goblin, matagumpay na nakalikha si Lamp ng isang sibat na may talim ng bakal. Bagaman hindi ito maganda, ito ay isang malaking tagumpay para kay Lamp at sa mga goblin. Hindi makapaniwala ang mga goblin na makakalikha talaga si Lamp ng sandata mula sa bakal ngunit nagtaka sila kung gagana ba talaga ito. Upang patunayan ang pagiging epektibo ng bagong sandata, madaling itinulak ni Lamp ang ulo ng sibat sa matigas na bungo ng numero 1 buwaya lobo. Tulad ng inaasahan, madaling tumagos ang sibat. Ang demonstrasyon na ito ay nagpatuliro sa ibang mga goblin. Ang goblin na iniligtas ni Lamp noon ay labis na nasa sabik, itinuro ang bangkay ng buwaya lobo. Sinabi niya na nakita niya si Lamp na pinatay ang lobo sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang sandata ng bakal at talagang makakagawa siya ng mga sandata. Sumang-ayon ang ibang mga goblin na ang sibat ng bakal ay mas malakas kaysa sa mga sibat na bato. Habang nag-uusap ang mga goblin, itinaas ni Lamp ang sibat at tinanong sila kung gusto nila ng mga sandata na tulad nito. Nang walang pag-aalinlangan, masiglang sumigaw ang ibang mga goblin na gusto nila at pinuri siya bilang isang Diyos. Isa lamang sa mga goblin na naruroon ang hindi masaya. Galit ang pinuno ng goblin na ninakaw ng isang bagong dating ang kanyang respeto. Kinuha ng pinuno ang atensyon sa pamamagitan ng paghampas ng skullhead staff sa kanyang kamay sa lupa. Sa nakakatakot na pulang mata, inamin niya na hindi nagsisinungaling si Lamp. Ang paglikha ng sandata mula sa bakal ay isang himala ngunit hindi sapat para manatili si Lamp sa tribo. Habang nakikinig si Lamp at ang ibang mga goblin, hiningi ng pinuno na lumikha si Lamp ng 50 sibat ng bakal sa loob ng 2 araw. Matapos gawin ang kanyang kahilingan, agad na umalis ang pinuno. Hindi sumang-ayon ang ibang mga goblin sa kondisyon na ito ngunit hindi sila ng ahas na tumutol. Pakiramdam nila ay napakalupit ng pinuno at nagpasya silang tulungan si Lamp na kumpletuhin ang gawain. Hindi nagulat si Lamp sa kondisyon. Tumawa siya ng may kumpiyansa. Pakiramdam niya ay napakabuti na ngayon ay nakuha niya ang respeto ng ibang mga goblin. Ito ay isang magandang hakbang pasulong sa kanyang plano. Sa araw ng paghahatid, nakumpleto ni Lamp ang 50 sibat ng bakal. Ang mga goblin sa tribo ay labis ding natuwa na makakapanatili si Lamp sa tribo. Sa parehong nakakatakot na tingin at tuso ng ngiti, sinabi ng pinuno na labis siyang nasisiyahan na nakumpleto ni Lamp ang gawain at maaari na siyang manatili. Upang ipagdiwang ang pagsali ni Lamp sa tribo, nagpasya ang pinuno na magdaos ng isang piging at hiningi na lumahok ang lahat. Agad na nagsimulang sumayaw at magdiwang ang mga goblin. Mabilis na, naganap ang piging sa paligid ng bonfire. Kumuha si Gobo ng isang piraso ng baboy at dinala kay Lamin. Ito ang pinakamagandang bahagi kaya gusto niya itong kainin. Masayang tinanggap ni Lamp ngunit matapos kumain ng ilang sandali, isang matalim na sakit ang tumama sa kanya. Bumagsak si Lamp sa lupa sa sakit at natakot si Gobo. Malinaw na nalasan si Lamp. Ang naglason ay walang iba kundi ang pinuno. Lumapit siya kay Lamp nang may masamang ngiti. Sinabi niya kay Lamp na napakabobo niya. Sinabi ng pinuno na alam niya ang tunay na intensyon ni Lamp at ang mga nangahas na hamanin ang kanyang awtoridad ay may isang lugar lamang na pupuntahan, impyerno. Bago makapagsalita si Lamp, kinuha ng pinuno ang buhok ni Gobo at hinayla siya patungo sa kanya. Sinabi ng pinuno na nakita niya na labis na nagmamalasakit si Lamp sa kanya kaya ngayon ay hahayaan niya si Lamp na maranasan ang sakit ng panunood sa kanyang pagkamatay sa harap niya. Isang pulang linya ng dugo ang lumitaw sa leeg ni Gobo habang ang kuko ng pinuno ay tumusok sa kanya. Gusto ng pinuno na durugan ang pagmamataas ni Lamp at pahirapan siya. Sa takot na mga mata ni Gobo, isang pulang agos ng dugo ang bumulwak ngunit hindi ito dugo ni Gobo. Dugo ito ng pinuno. Dahil naputol ang kanyang braso, nagawa ito ni Lamp. Takot na nagtanong ang pinuno kung bakit siya makakagalaw matapos malason. Ngumiti si Lamp. Sinabi niya na ang pinuno ay isang hanggal. Kapag humaharap sa isang kontrabida na tulad niya, palagi siyang nagbabantay at nagpapanggap lamang siya. Ngunit sa totoo lang, alam ni Lamin na malalason siya dahil binalaan siya ng sistema. Galit na ngayon ang pinuno. Wala siyang pagpipilian kundi lumaban. Nawalan siya ng braso kaya nabawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang bone chain sa kanyang kamay upang salakayin si Lamin. Mabilis ding sumalakay si Lamin. Sa kanyang bilis, madaling naiwasan ni Lamp ang atake. Tumalon si Lamp at ang kanyang kutsilyo ng bakal ay nakatutok sa ulo ng pinuno. Napatay ang pinuno. Nakita ng mga goblin na patay na ang kanilang pinuno at natakot sila. Tiningnan sila ni Lamp at idineklara na siya ang magiging bagong pinuno nila. Pamumunuan niya sila upang maging isang makapangyarihang tribo ng goblin at palagi silang magkakaroon ng karne na kakainin. Niyakap ni Lamp si Gobo at itinaas ang kanyang kutsilyo. Idineklara niya ang kanyang kataas-taasan sa tribo. Sa lakas ni Lamp, madaling sumang-ayon ang ibang mga goblin na siya ang maging pinuno nila.
Pagkatapos ng lahat, sila ay mga simpleng nilalang na nagmamalasakit lamang sa karne at pakikipagtalik at ang gantimpala na ibinigay ni Lam para sa kanilang katapatan ay ang bangkay ng pinuno. Dahil sa pahintulot, agad nilang ipinahayag ang kanilang mabangis na kalikasan. Kinain nila ang bangkay sa isang malupit at mabangis na paraan, na nagdulot ng pagkasuklam kay Lam. Ngunit ito ang katotohanan ng buhay. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang pagtatayo ng kanyang tribo, pagpapalaki ng susunod na henerasyon ng mga goblin upang palakasin ang tribo. Ito ay simula pa lamang ng kanyang paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa isang pares ng mga mata na nanonood ng lahat mula sa malayo. Ito ay isang babaeng elf na may gininto ang buhok. Habang nasasaksihan niya ang eksena, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan ng kakaibang mundo, sa gitna ng nakakatakot na anino ng mga puno, lumitaw ang mga kakaibang bahay. Isang figure ang gumalaw ng napakabilis, na tumagal lamang ng ilang pagtalon upang makapasok sa isang maliwanag na bahay. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang nakakatakot na eksena sa ibaba. Hindi mabilang na mga tuyong asol na bangkay ng goblin ang nakabitin sa malalaking buto. Kung nasaksihan ito ni Lintian, matatakot siya. Huminto ang babaeng elf sa harap ng isang bahay. Ito ang lihim na nanood sa tribo ni Lintian. Ang prinsesa ng tribo ng elf na ito, si Kasana. Nakita siya ng isang gwardyang elf at labis na natuwa nang makita siyang bumalik. Hindi pinansin ang gwardya, agad na pumasok si Kasana. Nag-alala ang gwardya, gusto niyang huminto siya na tila mayroong isang bagay sa loob na hindi niya dapat makita. Ngunit hindi alintana ni Kasana. Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang balita para sa kanyang ina. Itinulak ang pinto, sumugod si Kasana at sumigaw, "Ina! Mayroon akong napakahalagang balita na iuulat. May kakaibang aktibidad sa tribo ng Goblinsa. Silangang kagubatan." Ngunit ang eksena sa loob ay nagpatuliro sa kanya. Ang mga elf ay kilala bilang isang marangal na lahi na may matatapang na mandirigma, ngunit narito ang isang malubog na elf, ang kanyang buong dibdib ay nakalantad sa kanyang naglalantad na kasuotan, na nagtatamasa ng espesyal na atensyon mula sa dalawang lalaki. Namula si Kasana, nauutol na humingi ng paumanhin at sinabing mayroon siyang gagawin bago siya makatalikod. Umalingaw-ngaw ang boses ng reyna. Hiningi niya kay Kasana na huminto at tinanong kung anong mahalagang bagay ang nagdala sa kanya doon nang nagmamadali. Naging seryoso ang mga mata ni Kasana at muli niyang binanggit ang tribo ng goblin sa kagubatan. Hindi tila interesado ang reyna. Itinuring niya ang mga goblin na mababang antas, mahina, at maruming nilalang. Mabilis na ipinaliwanag ni Kasana, nakita ko ang mga labi ng isang oso sa Demon Forest na ganap ng inunguya. May mga palatandaan ng pakikibaka. Maraming bakas ng paa ng goblin sa lupa. Malamang na pinatay ang oso ng mga goblin mula sa Demon Forest. Ang higanting oso na iyon ay halos ang pinakamalakas na nilalang sa kagubatan. Hindi dapat kayang patayin ng mga goblin na iyon. Lumakas ang kanyang boses. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ko ang pinuno ng goblin na pinatay ng isang batang goblin. Nag-aalala ako na ang pagkamatay ng oso ay konektado sa goblin na iyon. Bahagyang nagulat ang reyna nang marinig ang tungkol sa bagong pinuno ngunit hindi tila labis na nag-aalala. Ang nakakuha ng kanyang interes ay ang lumalaking bilang ng mga goblin. Nagpitik ang reyna ng kanyang mga daliri, na hinihiling sa lalaki na ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanya. Inutusan niya si Kasana na mamuno sa isang grupo upang puksain ang mga goblin ngunit sinabi sa kanya na huwag patayin ang lahat. Mag-iwan ng ilan na buhay. Hindi ito dahil sa kabaitan. Gusto ng reyna na anihin ang mga puso ng mga buhay na goblin upang magtimpla ng tonic para sa mga lalaking elf sa kanyang tribo. Siyempre, alam ni Kasana ang mga epekto ng potion na ito. Nang marinig ito, namula muli ang kanyang mukha. Dahil sa kasipagan ni Kasana, inalok ng reyna ang kanyang lalaki para sa gabi. Tinanong pa niya kung mayroon bang espesyal na kahilingan si Kasana. Nagulat si Kasana. Ang gantimpala na ito ay nagpahiya sa kanya. Sinabi niya na kailangan niyang tingnan ang ilang bagay ngayong gabi at mabilis na nagpaalam sa kanyang ina. Bumalik sa kampo ni Lintian, nag-uusap ang mga goblin. Sa lupa ay isang mapa ng tribo ng elf, na masusing inimbestigahan ng mga tauhan ni Lintian. Ang tribo ay binubuo ng 30 bahay, lahat ay matatagpuan sa mataas na lugar. Pinuri ni Lintian ang kanyang tauhan, nangangako sa kanya ng 2 babaeng elf bilang gantimpala matapos talunin ang tribo. Sinabi niya sa lahat na maghanda ng mga sandata ng bakal. Nang marinig ang gantimpala ng 2 babaeng elf, nasa sabik at sabik ang goblin, agad na pumunta upang sabihin sa lahat na ihanda ang kanilang mga sandata. Hindi masaya ang ekspresyon ni Lintian sa pag-atake ng isa pang tribo. Ito ay isang mundo kung saan ang lakas ang nagtatakda ng kaligtasan. Kung hindi niya itatayo ang kanyang tribo sa isang puwersa, sa lalong madaling panahon ay masisira sila. Maingat na sinuri ni Lintian ang sitwasyon. Mayroong 30 bahay sa nayon. Kung ang bawat isa ay may 2 elf, magkakaroon ng kabuuang 60 elf. Idagdag pa ang 10 elf na nagbabantay sa minahan, ang tribo ay magkakaroon ng hindi bababa sa 70 tao. Sa pagbabalik tanaw, mula nang mamatay ang kanilang pinuno, pinangunahan ni Lintian ang mga goblin sa paggawa ng mga sandata at pangangaso ng mga halimaw, na nagpapataas ng kanilang mga kakayahan. Ang mga goblin sa ilalim ng utos ni Linden ay sumalakay sa kagubatan tulad ng isang tidal wave, na pinapatay ang hindi mabilang na mga halimaw. Ang mga halimaw na ito, syempre, ay kinain.
Sa pamamagitan ng paglamon sa kanila, lahat ng goblin ay nakakuha ng mga bagong kasanayan tulad ng tusk attacks, mga kasanayan na nagpapatigas ng kanilang balat tulad ng bato, na nagdaragdag ng 15 puntos sa kanilang depensa. Kasama sa ibang mga kasanayan ang silent movement at venom production. Hindi lahat ng goblin ay nakakuha ng mga kasanayan mula sa pagkain ng mga halimaw, ngunit ang pangkalahatang lakas ng tribo ay bumuti. Ang ilang mga namumukod tanging goblin ay umabot sa level 18 na may mataas na stats. Pinagsama sa simpleng mga sibat ng bakal at baluti, mayroon silang kabuuang lakas na 250. Ang average na lakas ng mga goblin sa tribo ay 200 na ngayon, ngunit ang kolektibong lakas ng tribo ng elf ay mas mataas pa rin. Ito ay bahagyang nag-alala kay Lin Taiyan. Ito ay isang mapanganib na labanan at gusto ni Linan na maghanda ng lubusan. Nagpasya siyang gamitin ang sistema ng simulasyon upang makahanap ng isang epektibong paraan ng pag-atake. Nagsimula ang simulasyon, pinangunahan mo ang isang malaking hukbo na pumasok ang mga kakaibang tunog sa kanyang pandinig. Sa pagtingin sa malayo, natuklasan niya ang mga hindi pangkaraniwang palatandaan. Samantala, nagmamadali ang mga elf pabalik sa kanilang tribo. Nangunguna si Kasana. Hindi siya makapaniwala na sasalakayin ng tribo ng goblin ang kanya. Sa una, nagdala siya ng isang grupo upang puksain sila, ngunit pagdating sa kampo, natuklasan niya na ang mga goblin ay nagbago ng malaki, lalo na matapos marinig ang tungkol sa mga plano ni Lin Taiyan. Gusto niyang bumalik at magulat sa kanyang ina, ngunit tila huli na. Natuklasan siya at lumipad ang mga pana patungo sa mga elf. Ngayon ay nakahiga si Kasana na sugatan sa lupa, takot na takot. Sa paligid niya ay ang mga bangkay ng ibang mga elf. Sa malayo, papalapit sina Lin Tian at ang ibang mga goblin na may masasamang ngiti. Natuwa sila nang makahanap ng isang buhay na elf. Sinubukan ni Kasana na tumakas, ngunit hindi siya makabangon. Kakaiba ang pakiramdam ng sugat na tila nalasan ang pana. Nagsalita si Linan, nagulat sa kung gaano kadali niyang nabihag si Kasana. Sinabi niya na, dumating siya sa tamang oras. Malamig na inutusan ni Lin Taiyan ang kanyang mga tauhan na bihagan ang lahat ng mga elf. Nagising si Kasana sa isang hindi kilalang likido, ang kanyang basang anyo ay nagpapakita ng kanyang magagandang kurba, ang kanyang tulirong na mga mata ay nagpapahiwatig ng masasamang gawa. Tinitigan siya ng mga goblin ng may pagnanasa, ang kanilang pagnanais para sa kanya ay hindi may kakaila. Naghihintay ng tamang pagkakataon, kinuha ni Lam si Kasana, kinikilala ang hindi may kakaila na alindog ng katawan ng elf, na nagdulot ng kaguluhan sa mga goblin. Ang pagbihag sa kanya ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na talunin ang reyna ng elf. Sa pagtingin sa kanyang biktima, nanginginig si Kasana. Sinubukan niyang takutin si Lam, tinawag siyang duwag. Idineklara niya ang kanyang sarili na prinsesa ng mga elf, tinatanong kung bakit siya nang ahas na kidnapin siya at bantaan ang kanyang mga tao. Sinasabi niya na ang kabaitan ng kanyang ina ang nagpahintulot kay Lam at sa kanyang mga goblin na mabuhay, dahil matagal na sana silang napuksa. Binalaan niya siya na kung manggahas siyang hawakan siya, pupuksain ng reyna ng goblin ang lahat ng goblin dito sa kanila ng mas maraming goblin upang patayin at lalong mapalakas ang kakayahan ng tribo sa pakikipaglaban. Binigyan siya ng reyna ng buong awtoridad na magpadala ng mga tao upang tulungan si Kasana at patayin ang mga goblin. Isang boses ang tumagos sa katahimikan, na inaanunsyo na hindi na babalik si Kasana ngayon. Ang mga salita ay nagdulot ng takot sa grupo, isang matinding pagkaunawa na sila ay inaatake. Ang lalaking elf ay malapit nang kumuha ng kanyang sandata upang lumaban nang lumipad ang matatalim na pana ng bakal, na agad na pumatay sa kapos palad na lalaki. Ang reyna ng elf, na may halo-halong kasanayan at swerte, ay nakahuli ng isang pana, ngunit natakot sa biglaang paglitaw ng mga goblin sa kanyang tahanan. Pumasok si Lam at ang kanyang mga goblin sa bintana. Inanunsyo niya na nabihag niya si Kasana at malapit na itong magdala ng kanyang anak. Tinawag niya ang reyna ng elf na kanyang biyenan, na idineklara na sila ay isang pamilya na ngayon. Nasuklam ang reyna ng elf sa mga salitang iyon. Galit na galit siya at gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ni Lam sa kanyang anak na babae. Nagpanggap si Lam na walang emosyon at kumilos na tila hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Ang aksyon na ito ay nagpasiklab sa galit ng reyna ng elf at sumugod siya sa kanya, na gustong patayin siya agad. Gayunpaman, tila pagod na siya matapos paglangkuran ng tatlong lalaki at ang kanyang pag-atake ay parang laro ng bata kay Lam. Ipinaalam niya sa kanya na ang tribo ng elf ay kasalukuyang napapalibutan at kung susuko siya ng masunurin, isasaalang-alang niya ang pagtrato sa kanila ng maayos. Bumagsak ang reyna ng elf sa lupa, nararamdaman ang kanyang katawan na manhid. Hindi man lang siya makabangon. Ipinaalam ni Lam sa kanya na ang pana na kinuha niya kanina ay may likido ng katawan ng isang goblin, na magdudulot ng mabilis na pagkaparalise sa pagdikit. Sinubukan ng reyna na bumangon sa galit, ang kanyang katawan na walang damit at nababalutan ng pawis ay naging kaakit-akit. Nang makita ang kanyang biktima na nagpupumiglas, nakaramdam si Lam ng pagtataka. Sinabi niya na alam niya na ginamit niya ang puso ng goblin bilang isang stimulant. Nagulat siya na ang mga elf ay napakasama at ginamit ang mga goblin ng ganoon. Hula niya na hindi niya kailanman naisip ang isang araw na tulad nito, isang araw kung kailan ang mga goblin na kinasusuklaman niya ay darating dito para sa paghihiganti. Nang marinig ang mga salitang ito, lalo pang natakot ang reyna ng elf. Napagtanto niya na ang taong nasa harap niya ay ang kakaibang goblin na binanggit ni Kasana kanina. Ang mga sigaw at iyak para sa tulong mula sa labas ay pumasok sa silid. Tinanong ng reyna kung ano ang nangyayari at ngumiti si Lam, sinasabing tila nagsimula na ang mga bagay.
Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang reyna ng elf na maghintay, kinaladkad siya ni Lam sa bintana, na nagpapahintulot sa kanya na saksihan ang eksena sa ibaba. Hinimok niya siya na isaalang-alang ang pagsuko sa lalong madaling panahon. Sa ibaba, tila nasusunog ang nayon ng elf. Ang mga apoy ay nasa lahat ng dako at ang digmaan ay nagaganap. Pinapatay ng mga goblin ang mga elf. Sumigaw ang mga elf at nagmakaawa sa reyna ng elf na iligtas sila, nagmamakaawa na huwag silang bihagan ng mga goblin. Nang makita ang kanyang mga mandirigma ng elf na mahina laban sa pag-atake ng mga goblin, ang pag-aalala at takot ng reyna ay bumalot sa kanya at nagtanong siya ng isang hanggal na tanong. Tinanong niya si Lam kung ano siya sa kanyang tribo. Naintindihan ni Lam ang ibig niyang sabihin at sinabi na hindi hamina ang lakas ng elf. Ang problema ay lumakas ang kanyang tribo ng goblin at wala silang pag-asa na lumaban. Nang mas malakas ang mga elf, pinatay nila ang mga goblin. Ngayon ay mas malakas ang mga goblin at natural lamang na patayin nila ang mga elf. Hiningi ni Lam sa kanya na harapin ang katotohanan at gumawa ng mabilis na desisyon upang mabawasan ang pinsala. Lumapit si Lam sa reyna ng elf at bumulong sa kanyang tainga na kailangan pa niya ng mas malakas na mandirigma kaya hahayaan niya itong mabuhay. Kung mabubuhay ang iba sa kanyang tribo ay depende sa kanyang desisyon. Ngayon, sa labas, ang mga lalaking elf ay pinapatay pa rin at ang mga babae ay banibihag ng mga kamay na puno ng pagnanasa, isang barbarong eksena. Ang pagmamataas ng reyna ay bumagsak at lumuhad siya at nagmakaawa kay Lam, nangako na tutuparin ang lahat ng kanyang kahilingan hanggat hindi niya papatayin ang kanyang anak. Umupo ang reyna at ipinakita ang kanyang kataas-taasan. Ang matatabang prutas ay ipinakita sa isang naglalantad na paraan. Tiniyak niya sa kanya na dadalhin niya sila at magdadala ng mga anak para sa kanya. Ngayon ay umaga na sa tribo ng goblin. Mataas ang araw na may maraming sikat ng araw. Napakaganda ng tanawin. Nagkita sina Kasana at ang reyna ng elf. Masaya si Kasana na makita muli ang kanyang ina ngunit nabihag na siya ngayon. Wala na siyang pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Niyakap ng reyna ng elf ang kanyang anak na babae. Humingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit sa mga goblin. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng goblin ay hihigit sa mga elf na tulad nito. Sa kasalukuyan, mga babae at bata na lamang ang natitira sa tribo ng goblin. Wala na silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili at protektahan ang lahi ng elf. Napagtanto ng reyna na naging alipin sila. Mula ngayon, maaari lamang silang subukang mabuhay sa tribo ng goblin. Hiningi niya kay Kasana na huwag sumuko. Lumitaw si Lam sa tabi ng bilangguan. Sinabi niya sa dalawa na maghintay ng masunurin upang magkaroon ng mga anak para sa kanya. Magbibigay siya ng sapat na pagkain para sa dalawa. Kung magdulot ng gulo ang dalawa, papatayin niya silang dalawa ng walang awa. Napakamasunurin ng reyna ng elf. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sinabi niya na naintindihan niya ngunit mayroon siyang isang kahilingan. Sa pagtingin sa mga batang elf na naglalaro ng inosente sa mga batang goblin, sinabi ng reyna ng elf na sila ang kanyang mga anak. Nagmakaawa siya kay Lam na hayaan siyang alagaan ang mga batang iyon. Siya ay kasalukuyang isang goblin ngunit dating tao siya. Naiintindihan niya ang pakiramdam sa pagitan ng ina at mga anak. Medyo nag-aalinlangan siya sa panukalang ito mula sa reyna. Kasabay nito, lumitaw din ang isang misyon, ang misyon ng pagmamahal ng ina. Sa oras na ito, tinawag ni Gobo si Lam. Sinabi niya na hindi niya kayang alagaan ang lahat ng mga bata ng mag-isa. Iminungkahi niya na hayaan niyang alagaan ng reyna ang mga bata. Naiintindihan ni Lam na ang mga batang ito ang kinabukasan ng tribo ng goblin. Pagkatapos nilang lumaki, tataas ang lakas ng tribo. Kaya sumang-ayon si Lam sa kahilingan ng reyna ng elf. Sa oras na ito, sinuri din ni Lam ang kanyang lakas. Natugunan na niya ang mga kinakailangan upang i-upgrade ang kanyang sarili sa mga idinagdag na stats, dugo dagdag 20, lakas dagdag 30, depensa dagdag 30. Nagulat si Lam nang matugunan niya ang mga kondisyon ng pag-upgrade. Ang natitirang stats ay automatikong na-convert sa mga attribute points. Ngumiti si Lam ng malambot. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang landas ng pagpapalakas ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa malalakas na babae. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay kaya ng hamanin si Loader. Matapos manganak ang mga elf na ito, pupunta siya kay Loader para sa paghihiganti. Mabilis, isa pang buwan ang lumipas sa kampo ng goblin. May mga iyak ng mga sanggol. Ang mga unang anak ay ipinanganak. Sa ilang himala, ang mga batang ipinanganak ay lahat ay may anyo ng isang goblin. Ang kanilang kapangitan ay nagpatakot din sa kanilang mga ina at tumanggi silang tanggapin ang mga bata bilang kanilang sarili. Ngunit ayos lang, ang mga goblin ay isang nilalang na may mataas na sigla. Gusto ni Lam na malaman kung gaano karaming mga anak ang ipinanganak. Nagkalkula si Gobo sandali, sumagot siya, na mayroong mga 30 hanggang 40 na mga anak. Ang usapan ay nagambala ng sigaw ni Kasana, na nag-alala kay Lam. Buntis siya sa kanyang anak. Mabilis, lumitaw si Lam sa lokasyon ni Kasana at ng reyna ng elf. Aho at wala na sa panganib si Kasana. Pinuri ni Gobo si Lam bilang isang napakatalino na tao sa pagliligtas kay Kasana ngunit iniisip ni Lam na ito ay maliit na bagay lamang. Natutulog si Kasana ngayon dahil sa pagod, napapalibutan ng mga batang goblin. Ngunit pagkatapos ay may nangyari. Isang sigaw ang nakakuha ng pansin ni Lam. Sa direksyon na iyon, isang magandang elf na bagong panganak ang nakatali. Sa tabi niya ay 2 adult na goblin. Gusto nilang magkaroon ng mga anak sa babaeng elf, hindi alintana ang kanyang mahinang paglaban. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay binayaran ng kanilang sariling buhay.
Pinatay ni Lam ang isang goblin sa takot ng natitirang goblin dahil inutusan ni Lam na ang lahat ng elf pagkatapos manganak ay dapat bigyan ng pahinga hanggang sa ganap silang gumaling at ang mga lumabag sa utos ay magbabayad ng kanilang buhay. Muling inutusan ni Lam na mula ngayon, ang rasyon ng pagkain ng elf ay dadagdagan ng isang mansanas. Ang mga aksyon na ito ay nagpabor sa reyna kay Lam. Sinabi ng reyna na siya ay isang napakaibang tao mula sa ordinaryong mga goblin. Sinabi ni Lam na ito ay normal na aksyon lamang at ang mga elf ay magiging mas masunurin kung sila ay tretuhin ng mas mabuti. Pagtatapos ng isang abalang araw, nagsimulang magsagawa ng mga simulasyon si Lam upang kumita ng mga puntos mula sa sistema upang ipagpalit sa mga bagong teknolohiya. Ang kasalukuyang storyline ay, ang paghihiganti ng goblin, na may nilalaman, nagtrabaho ka ng husto at nabihag ang tribo ng elf at napabuntis ang lahat ng elf. Matapos ang isang panahon ng pagbubuntis, ang mga elf ay nanganak ng mga anak na may mas malakas na katangian kaysa sa normal. Napagtanto na lumakas ang tribo at nagpasya kang maghiganti kay Loader at sa iba pa. Nagpasya kang bumalik sa nayon ng mag-isa at hanapin ang lokasyon ng mga kabalyero ni Loader. Sa kasalukuyan, may tatlong sitwasyon para kay Lam na pagpipilian. Isa, kumilos ng mag-isa, subukang patayin si Loader at ang iba pa, sa 50 puntos. Dalawa, pamunuan ang goblin upang salakayin at puksain ang buong nayon, sa 30 puntos. Tatlo, maghintay ka ng mas magandang pagkakataon at patuloy na magmasid dahil sa tingin mo ay hindi pa oras para sa paghihiganti, sa 10 puntos. Nakaupo sa tabi ng apoy, patuloy na nag-iisip si Lam. Nagtaka siya kung dapat ba niyang hanapin sila para sa paghihiganti ng napakabilis. Bagaman ang kasalukuyang lakas ni Lam ay maihahambing sa kay Loader, ngunit ang lakas ng mga kasama ni Loader ay hindi dapat maliitin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, pinili ni Lam ang opsyon numero 1, kumilos ng mag-isa, subukang patayin si Loader at ang iba pa, sa 50 puntos. Ang nangyari pagkatapos, nakahanap si Lam ng pagkakataon nang makita niya si Loader na mag-isa. Tinambangan niya si Loader at halos mapatay si Loader ngunit may isang kabalyero ng tao na lumitaw at iniligtas si Loader at namatay si Lam ng trahedya sa ilalim ng espada ng taong iyon. Pagkatapos ay bumalik ang grupo ni Loader sa kabisera at hindi na muling lumitaw. Agad na natapos ang proseso ng simulasyon. Isang sakuna na pagkabigo, nakatagpo ng banal na kabalyero. Walang pagkakataong makatakas. Rated 30 puntos sa 100 puntos. Gantimpala, pinarami ng 30 life points. Simulated ang Imperial City. Ang susunod na oras ay 9 na araw. Nagulat si Lam na mayroong isang banal na gabi sa ganoong kalayong lugar at na ang grupo ni Loader ay aalis sa nayon at hindi na muling babalik. Kaya ang paghahanap sa kanila para sa paghihiganti ay labis na mahirap. Ang puot ay bumalot sa isip ni Lam. Alam na wala na siyang gaanong oras, gusto niyang maghiganti ng mabilis. Nagpasya si Lam na pumunta sa teritoryo ng tao. Sa kasalukuyan, sa tribo ng goblin, bukod sa kanya, si Gobo ang pinakapinakinggan ng ibang mga goblin. Nagpasya siyang ilagay siya sa pamamahala ng tribo sa loob ng ilang araw. Naisip ng reyna ng elf na ito ay isang nakakabaliw na bagay na gawin. Kung dumating si Lam sa teritoryo ng tao at natuklasan siya ng mga ito, arestuhin siya at papatayin. Hindi gaanong alintana ni Lam. Sinabi niya na mayroon siyang galit sa mga tao at kailangan niyang maghiganti. Bago ang desisyon na ito, nagalok ang reyna ng elf na tulungan si Lam sa pamamagitan ng paggamit ng invisibility magic sa kanya, na tumutulong sa kanya na hindi matuklasan ng mga tao. Tumawa si Lam. Iyon ang gusto niya. Sinabi ni Lam na hindi niya inaasahan na labis siyang magmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Ginamit ng reyna ang magic at sinabi na natatakot lamang siya na pagkatapos mamatay ni Lam, magre-rebelde ang ibang mga goblin at tretuhin ng malupit ang mga elf at ang kanyang mga anak ay narito lahat. Kapag ligtas na nakabalik si Lam, magiging ligtas sila. Naramdaman lamang ni Lam na napakatuso ng reyna ng elf at alam niya kung paano mabuhay. Sa pagtingin kay Lam na umaalis, sumigaw si Gobo na tutulungan niya siyang alagaan ang tribo at umaasa na ligtas siyang makakabalik. Ang eksena ay lumipat sa bayan ng Kwangmen. Ang hangin dito ay mabigat sa tensyon. Nagpapatrolya ang mga kabalyero sa mga lansangan, armado at nagbabantay, habang ang mga mukha ng ordinaryong mamamayan ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala. Ang mga kabalyero na ito ay nagpapatrolya, nag-scan sa lugar na tila naghahanap ng isang bagay. Hindi nila napansin ang isang anino na figurine na nagtatago sa isang madilim na eskinita. Ang figurine na ito ay si Lam. Tahimik siyang nagmamasid mula sa mga anino, naguluhan sa presensya ng patrol sa mga nakatagong depensa ng bayan. Pinaghihinalaan niya na may kinalaman dito ang mga banal na kabalyero. Sa lumalaking pagdududa, umalis si Lam sa desyerto na eskinita. Naglakad siya ng matagal nang walang naririnig tungkol sa grupo ni Loader. Ang kakaibang ito ay nagpabilis sa mga hakbang ni Lam. Tinitiyak ng invisibility spell ng elf na hindi siya napapansin. Upang makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon, nagpasya si Lam na pumunta sa town square kung saan maraming tao ang nagtitipon. Napansin niya ang isang grupo ng mga armadong individual na nagtitipon sa harap ng isang malaking bulletin board. Ipinapakita ng bulletin board ang isang listahan ng ranggo ng mga kabalyero sa bayan. Hindi partikular na interesante ang listahan ng ranggo. Mayroong isang plat level adventurer, 2 silver level, at ang natitira ay bronze level. Ang nakakuha ng pansin ni Lam ay ang pangalan ni Loader sa tuktok ng listahan. Kinumpirma nito na lumakas si Loader. Ang impormasyon na ito ay kapaki-pakinabang kay Lam. Kailangan niyang gamitin ang oras na ito upang mangalap ng mas maraming impormasyon at magplano ng maingat.
Ang pagmamadali sa mga bagay ay tiyak na magdudulot ng pagkabigo sa kanyang paghahanap para sa paghihiganti. Mabilis na sumama si Lam sa karamihan, gumagalaw sa mga lansangan. Dahil dating tao siya, alam ni Lam na ang pinakamagandang lugar upang mangalap ng impormasyon ay isang tavern. Sa kanyang pagtataka, bago pa man pumasok sa tavern, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Isang tuso ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sa loob, bukod kina Loader at sa mga knights ng templo, naroon din si Ephra. Masaya silang umiinom ng magkasama. Isang gabi, itinaas ng isang knight ang kanyang baso at nagpahayag ng pasasalamat kina Ephra at Loader sa pagliligtas sa kanya mula sa isang 4 na braso na halimaw na unggoy. Sinabi ni Ephra na ito ay tagumpay ni Kapitan Loader at hindi siya makakatulong ng walang kanyang pangangibabaw na kasanayan. Nagtalo ang isa pang lalaki na napakahina ng halimaw. Ang katotohanan na hindi ito matalo ng knight ay nagpapatunay ng kanyang kahinaan. Ang sarkastikong puna na ito ay nagpagalit sa knight. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya alintana ng kanilang kwento at inutusan siyang umalis. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo at malapit na silang mag-away. Ang tensyonadong sitwasyon ay mabilis na pinakalma ng may-ari ng tavern. Ibinunyag niya na ang dragon sa Dragon Island ay kasalukuyang nasa panahon ng pagpaparami. Kinikidnap nito ang mga hayop at tao upang kainin at iminungkahi niya na talunin ng dalawa ang dragon sa halip na magdulot ng gulo sa tavern. Ang mga salitang ito mula sa may-ari ng tavern ay nakakuha rin ng pansin ni Lam. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Kung sasalakayin ng dragon ang bayang ito, hindi darating ang mga pampalakas ng kabisera sa oras. Kahit na magkaisa ang lahat ng adventurer sa bayan, hindi nila kayang labanan ang pag-atake ng mga mababangas na dragon na iyon. Tila may nagbabantang sakuna sa bayan. Ang mga salitang ito ay nagpatindi sa tensyon sa tavern. Sinira ni Loader ang katahimikan sa isang tawa, haha, ilang dragon lang, walang dapat alalahanin. Hayaan mong ibunyag ko sa inyong lahat, isang banal na kabalyero ang papunta dito. Kumpiyansang ipinakilala ni Loader ang banal na kabalyero bilang kanyang guro. Kapag dumating siya, sasama siya sa kanila sa pagtalo sa mga dragon. Hindi na kailangan ng hari na magpadala ng kanyang hukbo. Matapos malutas ang sitwasyon, babalik ang kanilang grupo sa kabisera. Ang balitang ito ay nagpasaya sa karamihan. Nagulat sila nang malaman na ang guro ni Loader ay isang banal na kabalyero. Nakaramdam sila ng kumpiyansa, alam na tutulungan sila ng isang banal na kabalyero na talunin ang mga dragon. Kung magtagumpay ito, magiging bayani ng bayan si Loader. Pinuri ng papuri, buong pagmamalaki na tumayo si Loader at nagtaas ng toast sa lahat, ipinagdiriwang ang pagdating ng banal na kabalyero at ang kanilang nalalapit na tagumpay laban sa mga dragon. Habang masayang umiinom ang lahat, may ibang plano si Lamp. Kailangan niyang sulitin ang pagkakataong ito. Tumayo si Lamp, binayaran ang kanyang bill at umalis. Ang kanyang pag-alis ay nakakuha ng pansin ni Loader. Tinanong niya kung bakit umalis si Lamp nang hindi sama-sama sa kanila para sa inumin. Lumingon si Lamp at tiningnan si Loader, sinasabing, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon na uminom ng magkasama sa hinaharap. Pagkatapos ay umalis siya. Ang kanyang pagmamataas ay nakakuha ng pansin ni Loader at ng kanyang mga tauhan, na nagdulot ng kanilang galit. Lumipas ang oras. Masayang ipinagdiwang ng mga tao sa bayan ang pagdating ng banal na gabi. Sa loob ng isang simbahan, isang babaeng may blonde na buhok ang nagdarasal. Nakatayo si Loader sa likod niya. Magalang na hinarap ni Loader ang kanyang master. Ang mga dragon ay nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Palapit na sila sa bayan ngayon. Walang sino mang nang ahas na ilabas ang kanilang mga hayop. Maaaring salakayin ng mga dragon ang ating bayan. Kinuha ng babae ang kanyang sandata at tumayo. Siya ay isang magandang babae na may nakakaakit na blonde na buhok. Ang kanyang silver armor ay nagbibigay sa kanya ng isang commanding presence. Tinanong niya si Loader tungkol sa mga bagay na hiniling niya sa kanya na ihanda. Nagulat si Loader, nakahanda na ako ng 10 dragon hunting crossbows at inilagay ko ang mga ito sa pinakamataas na punto sa bayan. Tila natuwa ang babae. Sinabi niya kay Loader na ayusin ng mabuti ang lahat. Kung may pagkakamali, magiging malaking kahihiyan iyon. Lumabas ang babae. Agad na nagkagulo ang karamihan sa ibaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang banal na kabalyero. Pinuri nila ang kanyang kagandahan at nagtaka kung sinong lalaki ang posibleng manalo sa kanyang puso. Isang taong nag-iisip na siya ay isang hindi matamon na nilalang. Kahit ang hari ay hindi mangangahas na magpahayag ng opinyon tungkol sa kanyang mga aksyon. Tiningnan ng babae ang nag-aalala na karamihan. Napakadelikado ng sitwasyon. Hindi na kailangan na magtipon ng napakaraming tao dito. Utusan ng mga kabalyero na paalisan ang karamihan. Ngunit tila hindi na kailangan iyon. Ang kaguluhan ay nakakuha ng pansin ng dragon. Sumugod ito sa bayan, na nagpatakot sa lahat at isang kapos palad na tao ang kinuha ng dragon. Nag-aalala na inaanunsyo ng babae, ito ay isang scout dragon lamang. Kapag lumitaw ito, tiyak na sasalakayin dito ang mas maraming dragon. Loader, dalhin mo ang iyong mga tauhan sa pader at maghanda upang lumaban. Sa labas ng bayan, sa isang bangin, isang goblin ang nagmamadali. Ipinapaulam niya sa kanyang pinuno na darating ang mga dragon. Mula sa kanyang naobserbahan, maraming gwardya sa pader. Tinanong ng goblin kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ng pinuno sa kanya na manahimik at maghintay. Hindi pa oras upang kumilos. Ang pinuno na ito ay si Lam. Dinala niya ang kanyang hukbo dito. Naghihintay siya na magdulot ng pinsala ang mga dragon sa bayan. Pagkatapos ay magiging pagkakataon niya upang maghayganti. Mabilis na dumating ang sakuna.
Ang buong kalangitan ng bayan ay nababalutan ng mababangges na dragon. Hindi mabilang ang kanilang bilang. Ang mga sanay na mga api sa mahina tulad ni na Ephra at Loader ay natakot nang makita ang dami ng mga nakakatakot na nilalang na ito. Hindi makatakas, maaari lamang silang tumayo doon at panoorin ang nangyayari. Ang tanging kalmado na tao ngayon ay ang blonde na knight at ang mga sundalo na sumusubok na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Matapos gumamit ng crossbow upang patayin ang isang dragon, tiningnan ng knight ang mga sundalo. Tinanong niya sila kung naiintindihan nila kung paano gamitin ang dragon slaying crossbow. Gamitin ito at sirain ang mga dragon na iyon. Malaki ang kanilang tiwala sa kapangyarihan ng knight mula sa kabisera, na naniniwala na tutulungan niya silang manalo. Mabilis silang naglagay ng mga pana sa malalaking crossbow at itinutok sa mga dragon upang sumalakay ng mabilis. Maraming pana ang binaril at ilang dragon ang napatay ngunit tila ang mga pagkalugi na ito ay walang kahulugan kumpara sa napakalaking bilang ng mga dragon. Ang pag-atake ng tao ay epektibo ngunit lalo lamang nitong pinagalit ang mga dragon at napagtanto nila na maliit ang kanilang pagkakataong manalo. Ngayon, ang kalangitan ay nababalutan ng mga dragon. Ang lupa ay nagiging madilim. Napagtanto nila na may darating. Agad na ang dagandong ng mga dragon ay nagpasakit sa mga tainga ng mga sundalo kaya kailangan nilang lumuhad sa lupa. Mabilis na napagtanto ni na Loader at Ephra na ang darating ay ang Dragon Mother, ang pinuno ng mga dragon na ito na lumilitaw sa kalangitan ng bayan. Ang laki ng Dragon Mother ay maraming beses na mas malaki kaysa sa ibang mga dragon. Nagpatakot ito sa mga sundalo. Sinubukan nilang gumamit ng mga crossbow upang salakayin ang dragon ngunit alam nila na sa napakalaking laki ng Dragon Mother, hindi matutukoy ng mga pana na ito ang mga kaliskis nito. Tiningnan ng Dragon Mother ang mga tao sa pader ng may galit na mga mata dahil nang ahas ang maliliit na nilalang na ito na patayin ang kanyang mga anak. Umungol ang dragon at pagkatapos ay nagtipon ng isang fireball. Ito ang kanyang kasanayan sa Dragon Fire. Matapos maghanda, ginamit ng dragon ang kanyang kasanayan upang salakayin ang pader. Nang makita ang napakalaking fireball na papunta sa kanila, ang mga sundalo ay makakatakas lamang sa takot. Naisip nila na masisira ang bayan sa pag-atake na ito. Tinanong ng blonde na babae ang mga sundalo na huwag magpanik. Hiningi niya sa kanila na hayaan siyang hawakan ang dragon. Sa oras na ito, hinampis niya ang kanyang espada sa lupa. Mula doon, lumitaw ang isang asol na magic circle. Pagkatapos ay dahan-daang kumalat sa paligid ng magic circle na mabilis na lumikha ng isang protection na barrier sa paligid ng bayan. Napakalakas ng barrier na ito na hinaranggan nito ang pag-atake ng Dragon Mother at nakulong ang dragon sa labas. Nakatayo ng sapat ang layo, nakita ni Lamp ang buong labanan. Nagulat siya na kayang labanan ng mga taga-nayon ang pag-atake ng isang makapangyarihang halimaw tulad ng Dragon Mother. Marahil ang magandang bagay para kay Lamp sa sandaling ito ay hindi nasugatan ang Dragon Mother at maaari itong magpatuloy sa labanan. Mabilis na ginamit ni Lam ang kanyang mga kasanayan upang obserbahan ang impormasyon ng kapangyarihan ng dragon. Ito ay isang halimaw na pinangalan ng Dragon Mother, level 79, lahi, sinaunang dragon, na may titulong Dragon Island King. HP, 4,100, Strength, 510, Defense, 580. Mga kasanayan, Dragon Fire, Long Transformation, Dragon Roar, Ancient Call. May kabuuang lakas na 2,900. Ito ang pinakamalakas na halimaw na nakita ni Lam. Nang obserbahan ang impormasyon ng kapangyarihan ng blonde na babae, lalo pang nag-alala si Lam dahil tila mas halimaw siya kaysa sa isang dragon. Ang pangalan niya ay Alicena, level 80, na may propesyon na Swordmaster, titulong Holy Sword, Strongest Swordsman, Dragon Slaying Hero, Top Human, Heavenly Swordsman. HP, 700, Strength, 670, Defense, 700. Mga kasanayan, Sword Chi, Man-in Sword Fusion, Iron Wind, Light Teen Wei Tekame Cho and Senador, at marami pang ibang kasanayan. At mayroon siyang kabuuang lakas na 4,000. Nang makita si Alicena na sumusugod patungo sa Dragon Mother upang sumalakay, natakot si Lamin. Napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay labis na abnormal at natuwa na hindi siya ang humaharap sa kanya. Kung hindi, magkakaproblema siya. Ang labanan ni na Alicena at ng Dragon Mother ay nakakatakot ngunit tila mas mahina ang Dragon Mother kaysa kay Alicena. Ngunit sa malaking dami ng dugo, naniwala siya na matutulungan siya ng Dragon Mother na makabili ng oras. Nang makita ang Dragon Mother at Alicena na lumayo na sa bayan, naisip ni Lamin na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang sumalakay. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang maghiganti. Inutusan niya ang kanyang mga goblin, sinasabi sa kanila na kumilos ayon sa plano. Papasok sila sa lungsod at hahatiin sa 2 pangkat. Ang isang pangkat ay responsable sa pagdudulot ng kaguluhan, ang isa pang pangkat ay magtatago at maghihintay ng pagkakataon upang sumalakay. Ang mga goblin, na may labis na nakakatakot na sakam na mga mata, ay sumunod sa mga utos ni Lam at pumasok sa bayan. Ang bayan ay nasa kaguluhan. Nagliliyab ang mga apoy sa lahat ng dako at ang mga dragon ay umiikot pa rin sa kalangitan, naghahanap ng biktima upang salakayin. Nasugatan si Loader matapos subukang patayin ang ilang dragon. Pakiramdam niya ay mahirap silang harapin ngunit mga halimaw lamang sila. Paano nila matatalo ang isang matapang na tao na tulad niya? Ang kanyang kumpiyansa ay nawasak. Gayunpaman, nang magsimulang sumigaw ang mga tao sa bayan, na inaanunsyo na sumasalakay ang mga goblin sa bayan, hindi makapaniwala ang mga sundalo.
Naisip nila na hindi sapat na bobo ang mga goblin upang salakayin ang isang bayan ng tao. Ang mga goblin ay mahina lamang na nilalang sa kanilang paningin ngunit kasalukuyan silang nakikipaglaban sa mga dragon at wala silang oras upang harapin ang mga goblin. Pagkatapos ay mabilis na nawala ang anumang pagdududa sa sigaw ng isang babae. Tumatakbo siya sa takot, isang horde ng mga goblin ang sumusunod sa kanya. Ang paningin ng mga nakakadiri na goblin ay nagpagalit kay Loader. Inutusan niya ang iba na panatilihing abala ang mga dragon dahil wala nang gaanong natitira. Siya at si Ephra ang haharap sa mga sumasalakay na goblin. Ito ang eksaktong gusto ni Lam. Tila, habang hinahabol ang mga goblin, sina Loader at Ephra ay natisod sa isang ambush na inihanda ni Lam. Sa nabihag na biktima, inutusan ng isang goblin ang kanyang mga kasama na sumalakay. Mabilis na nabihag si Ephra ng isang net at sumigaw kay Loader sa takot ngunit hindi niya siya matulungan. Nakahiga siya sa lupa na puno ng mga pana, napapalibutan ng mga goblin. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng napakaraming. Nakita ito ng ibang mga sundalo at agad na tumakbo patungo kay Loader upang tumulong ngunit tila hindi sila makalapit. Napapalibutan ng mga goblin. Ang mas nakakatakot pa ay lumitaw si Lam sa likod ng dalawang sundalo, na nakuha ng ibang mga goblin na hindi siya napansin. Huli na nang binalaan sila ni Loader na mag-ingat sa likod nila. Mabilis na pinatay ni Lam ang dalawang sundalo. Nang makita ito, natakot sina Loader at Ephra. Mas natakot sila kaysa nang makita nila ang mga dragon dahil alam nila na wala nang sino mang makakapagligtas sa kanila. Lumapit na ngayon si Lam kina Loader at Ephra, nagpahayag ng pagtataka na madali niya silang nabihag. Umungol si Loader sa galit, sinasabing papatayin niya si Lam at ang lahat ng goblin ngunit mabilis na ginamit ni Lam ang isang sipa upang paalalahanan si Loader sa kanyang posisyon. Siya ay biktima at si Lam ang mangangaso. Inutusan ni Lam ang mga goblin na dalhin sina Loader at Ephra palabas ng bayan sa pamamagitan ng imburnal habang ang ibang mga goblin ay sumunod sa kanya sa pader upang patayin ang ibang mga sundalo. Mabilis na isinagawa ang plano ni Lam. Ang bayan ay napuno ng mga sigaw ng mga taong inaatake ng mga goblin. Ito ay nakakuha ng pansin ni Alicena at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit nang ahas ang mga goblin na sumalakay sa oras na ito? Ngunit ang pagkaabala ni Alicena ay may kapalit. Ang Dragon Mother ay binago ang kanyang katawan sa isang kaakit-akit at nakakatakot na babae na nagsabi kay Alicena na dapat siyang magtuon at wala siyang oras upang mag-alala tungkol sa iba. Matapos magbago sa isang kalahating tao, kalahating dragon na anyo, ang Dragon Mother ay nakakagalaw ng mas mabilis salamat sa kanyang nabawasan na laki. Sumugod siya patungo kay Alicena, na naglalayo ng isang malaking kamao sa kanya. Gayunpaman, kinutya ni Alicena ang atake, kalmadong nakatayo sa kanyang lugar habang sumusugod ang Dragon Mother. Gaano pa karaming parusa ang kaya mong tiisin? Kinutya ni Alicena, na naglabas ng isang malakas na kasanayan. Sa lakas ni Alicena, hindi makaiwas ang Dragon Mother at kailangan niyang tiisin ang matinding sakit. Nagalak si Alicena sa mga sigaw ng sakit ng Dragon Mother. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kagalakan. Bagaman tila natalo ang Dragon Mother, nag-alala na siya ngayon tungkol kay Loader at kung kaya ba niyang hawakan ang natitirang mga dragon at goblin. Mabilis na nasagot ang kanyang tanong sa isang malakas na pagsabog, na kinumpirma na nahihirapan si Loader na hawakan ang kaguluhan. Nakita ng nasugatan na Dragon Mother ang mga goblin na lumitaw sa sandaling iyon bilang isang pagkakataon. Ginamit niya ang panandaliang pagkaabala ni Alicena sa kanyang kalamangan, na nagbago pabalik sa kanyang buong anyo ng dragon at tumakas bago makakilo si Alicena. Habang tumatakas, nanumpa ang Dragon Mother na babalik at maghihiganti kay Alicena matapos gumaling sa kanyang mga pinsala. Galit na galit si Alicena ngunit hindi niya kayang habulin ang Dragon Mother dahil kailangan niyang protektahan ang mga taga-nayon. Nanumpa siya na hahanapin ang Dragon Island at pupuksain ang bawat dragon doon. Kalaunan, bumalik ang kapayapaan sa bayan. Naharap ni Alicena ang natitirang mga dragon at goblin ngunit galit na galit siya sa kawalan ng kakayahan ni Loader at ng kanyang grupo. Hindi man lang nila matalo ang mga goblin. Nang pumasok si Alicena sa town center, ipinaalam sa kanya ng isang knight na sina Loader at Ephra ay nabihag ng mga goblin. Natulala si Alicena. Hindi siya makapaniwala. Alam ng lahat sa kontinente na ang mga goblin ang pinakamahina sa mga nilalang. Sa pagtingin sa mga bangkay ng mga bumagsak na knights, nakaramdam si Alicena ng pag-aalala. Ipinaalam sa kanya na ang mga goblin na ito ay napakakaiba. Ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang malaking halimaw at kahit si Loader ay hindi sila matalo. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Alicena. Idineklara niya na pupuksain niya ang bawat tribo ng goblin sa kalapit na kagubatan bilang paghihiganti. Ngunit pinigilan siya ng isang taga-nayon, nagmamakaawa sa kanya na manatili at protektahan ang bayan. Natatakot sila na babalik ang mga dragon at goblin at iiwan silang walang depensa. Ang mga taga-nayon sa paligid nila ay lumuhad, nagmamakaawa kay Alicena na manatili. Sila ang mga tao ng templo at ng imperyo at umaasa sila sa kanya para sa proteksyon. Sa kabila ng kanyang galit, naintindihan ni Alicena na mas mahalaga ang buhay ng mga taga-nayon na ito kaysa sa nabihag na knight. Ang kanyang tungkulin ay protektahan sila. Sinisi niya si Loader sa kanyang kahinaan dahil hindi man lang niya matalo ang mga goblin. Ang tanging magagawa niya ay magpadala ng mensahe sa kabisera na humihingi ng tulong. Samantala, nakabalik si Lam sa kanyang tribo, sinalubong ng mga hiyawan at pagdiriwang para sa kanyang tagumpay. Dinala rin niya ang dalawang tao, sina Loader at Ephra, bilang mga trepeo.
Pagdating sa kampo, inilagay ng mga goblin sina Loader at Efre sa ilalim ng bantay sa paanan ng isang malaking puno. Binalaan sila na maging mabait o kakainin sila. Habang sinusuri ni Loader ang eksena, nagulat siya nang makita na ang tribo ng goblin ay nagtatago ng maraming elf. Ipinaliwanag nito ang kanilang hindi pangkaraniwang lakas. Nag-alala si Efra. Naisip niya na mayroong mga goblin sa tribo na ito na may antas ng bayani. Naintindihan ni Loader ang kalubhaan ng kanilang sitwasyon. Tinanong niya si Efre kung bumalik na ang kanyang mga kapangyarihan at binigyan siya ng magandang balita. Sa kanyang kasalukuyang bilis ng paggaling, malapit na siyang makagamit muli ng magic. Gayunpaman, narinig ang kanilang usapan ni Lam, na pinuri si Efre sa kanyang kahangahangang bilis ng paggaling. Nagulat si Efre sa paglitaw ni Lam, lalo na dahil alam niya ang kanyang pangalan. Bago pa man siya ganap na makabawi mula sa kanyang pagkabigla, kinuha ni Lam ang kanyang paa. Tinanong ni Efra, ano ang gagawin mo? Sumagot si Lam nang may nakakatakot na ngiti. Pagkatapos, ay ginamit niya ang kanyang mga kuko upang hukayin ng malalim ang laman ni Efra, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Sumigaw si Loader sa galit. Tinawag niya si Lam na isang halimaw at hiningi na huminto siya. Bago pa man lumala ang kaguluhan, isang goblin ang namagitan sa isang malakas na suntok, galit na ng ahas si Loader na insultuhan ang kanilang pinuno. Pinigilan ni Loader ang karagdagang mga insulto. Tinitigan niya si Lam at tinanong kung siya ay isang matalinong goblin at kung isinasaalang-alang niya ang mga kahihinatnan ng pagkidnap sa kanila. Ipinaalam ni Loader sa kanya na ang kanyang master ay isang sword saint na may kakayahang puksain ang buong tribo. Ngumiti si Lam, sinasabing ang babae ay biktima rin niya ngunit hindi pa tamang oras. Bago umalis, inutusan niya ang mga goblin na burahin ang lahat ng bakas ng kanilang presensya. Gusto ng babae na hanapin ngunit hindi niya makita. Pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga kamay, inutusan ni Lam ang isang goblin na pamunuan ang lahat ng pangalawang henerasyon ng mga goblin sa kagubatan upang manghuli ng maraming halimaw hanggat maaari. Agad na sumunod ang goblin. Alam ni Lam na mahalaga ang kaganapan na ito at hindi ito palalampasan ng mga tao. Ang kanyang agarang pag-aalala ay ang pag-evolve ng kanyang tribo bago sumalakay ang mga tao. Sa pagtatabi niyan, oras na para sa paghihiganti. Tinapakan ni Lam si Loader, na hinihingi na sagutin niya ang kanyang mga tanong ng tapat. Kung nagsinungaling siya, puputulan ni Lam ang isang bahagi ng kanyang katawan. Ang unang tanong ni Lam ay, kayo, mga tao, ay masaya sa lihim na pagkulong at pagpapahirap sa mga goblin, hindi ba? Nagulat si Loader. Bagaman totoo, nagpanggap siyang walang alam. Ang kanyang panlilinlang ay may kapalit. Si Lam, nang walang awa, ay pinutol ang isa sa mga tainga ni Loader. Si Loader ay namula sa lupa sa sakit, patuloy na nagmumura kay Lam. Iginiit niya na ang lahat ng ginawa niya ay para sa proteksyon ng mga tao. Ang kanyang tungkulin ay puksain ang mga halimaw. Nakita ni Lam na kasuklam-suklam ang kasinungalingan na ito. Naniwala siya na si Loader ay motivated ng pagnanais na itaas ang katayuan ng kanyang knightly order. Alam ni Lam na pinili nilang patayin ang mga halimaw, kasama na ang mga tao na nabihag ng mga halimaw, dahil mas madali ang pagpatay kaysa sa pagliligtas. Upang matupad ang kanilang tungkulin, pinatay nila ang hindi mabilang na tao. Mas halimaw sila kaysa sa mga halimaw mismo. Ang mga salitang ito ay nagulat kina Loader at Efra. Hindi nila maintindihan kung paano nalaman ito ng goblin ngunit tinapos ni Lam ang usapan. Sinabi niya na hindi siya tulad nila. Hindi niya kailangang patunayan na siya ay mabait dahil siya ay likas na isang malupit na halimaw at ngayon ay gagamitin niya ang kanyang papel bilang isang malupit na halimaw upang turuan sila ng leksyon. Si Efra ay naparalisa ng lason ng goblin. Ang kanyang kamalayan ay nawawala. Siya ang magiging target ni Lam para sa paghihiganti. Alam ni Loader kung ano ang darating. Sa kabila ng pagbugbog ng mga goblin, nagpumiglas siya at sumigaw, nagmamakaawa kay Lam na huwag saktan si Efra. Ngunit walang awa si Lam sa kanyang mga kaaway. Sinabi niya na pahihirapan niya si Efra para sa lahat ng sakit na tiniis niya at ito ay simula pa lamang. Kinuha niya si Efra at sinabi kay Loader na buksan ang kanyang mga mata at tamasahin ang palabas. Ang kanyang mga goblin ay maglilingkod kay Efra ng buong puso. Natakot si Loader sa posibilidad na lapastanganan siya ng kanilang maruming mga kamay. Ito ang ikalawang araw mula nang mabihag sina Loader at Efra at dinala sa tribo ng goblin. Mataas ang araw sa kalangitan at nagpapalit ng shift ang mga gwardya ng goblin. Isang goblin ang lumabas sa tolda, mukhang nasisiyahan matapos pahirapan si Efra. Ang isa pang goblin ay nanunood sa kanya ng may pag-aalala, na nagpapaalala sa kanya na inutusan ng pinuno na huwag patayin si Efra. Sumagot ang masayang goblin na buhay pa rin siya. Ang damit ni Efra ay punit-punit na ngayon. Hindi na siya sumisigaw tulad ng dati ng unang pinahirapan ngunit mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Napilitan si Loader na saksihan ang lahat. Tiningnan niya si Efra ng may pag-aalala, na hinihikayat siyang manatiling matatag at huwag sumuko, na tinitiyak sa kanya na malapit na silang iligtas. Bamulong lamang si Efra na naiintindihan niya ngunit mabilis na binugbog si Loader ng isa pang goblin dahil sa pagsasalita ng hindi dapat at isa pang goblin ang lumapit upang pahirapan si Efra. Sa loob ng tolda, ang reyna ng elf at si Kasana ay nag-aalaga sa mga bata at nasasaksihan ang lahat. Nang makita si Efra na pinahirapan, napagpasyahan ng reyna ng elf na may galit si Lam sa mga tao. Natatakot si Kasana at iniisip na mas masahol pa sila kaysa sa dalawang tao. Hindi bababa sa mayroon silang prutas na kakainin. Tila parehong buntis si Reyna ng elf at Kasana sa mga anak ni Lam. Dumating si Gobo sa sandaling iyon. Kinumpirma niya na may galit si Lam sa mga tao at ang dalawang ito ang responsable.
Ang reyna ng elf, na tila nagbago ang isip tungkol kay Lam, ay nagsasabing siya ang pinaka-natatanging goblin na nakita niya. Isang goblin na pinamumunuan ng paghihiganti, may kakayahang gumawa ng anuman. Kahit na pinahirapan siya nito gamit ang kanyang sandata, nakaramdam siya ng kakaibang pagmamahal para dito. Winasak ng reyna ng elf ang imahe ng marangal na elf sa aking mga mata. Si Kasana, na nakatayo sa tabi niya, ay tila nararamdaman na masaya ang kanyang ina sa pagpapahirap ni Lam. Bumalik kay Lam, isang goblin ang sumugod upang ipaalam sa kanya na nakabalik na ang pangalawang henerasyon ng mga goblin. Nagulat ito kay Lam. Ang pangalawang henerasyon ng mga goblin ay bumalik na may kanilang mga nakaw na bagay, iba't ibang halimaw at sinalubong ng masiglang hiyawan ng ibang mga goblin. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagpaparami, ang kanilang pangunahing interes ay karne. Nang makita si Lam, agad siyang binati ng goblin. Siya ay isang malaking goblin, level 33, na may propesyon ng mandirigma. Mayroon siyang titulo ng anak ng elf, pinagpala ng Panginoon at Monster Hunter na may 470 happy, 142 strength, 168 defense at maraming kasanayan. Ang kanyang kabuuang lakas ay umabot sa 500. Natuwa si Lam sa pangalawang henerasyon ng mga goblin. Nag-evolve sila sa malalaking goblin matapos lumampas sa level 30 at ang kanilang lakas ay humahabol sa kay Lam. Tinanong ni Lam kung bakit sila bumalik ng maaga at kung matagumpay ang pangangaso. Nagulat ang goblin na nahuli nila ang lahat ng kalapit na halimaw at kailangan nilang maglakbay pa sa kanluran sa kagubatan ngunit nakatagpo sila ng isang higanteng tribo ng goblin na pinapatay ang mas maliliit na tribo ng goblin. Nagulat ito kay Lamin. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang lahi ng higanteng goblin. Alam lamang niya ang mga demi-human bilang mga nilalang na pinakamalapit sa mga goblin sa laki. Ang isa pang goblin ay nagpaalam kay Lam tungkol sa tribo na ito. Sila ang tribo ng Bloodtooth. Lahat sila ay higanteng goblin. Sa isang nakaraang pangangaso, natuklasan niya ang isang tribo na inaatake ng mga higanteng goblin na ito at nakakatakot ang eksena. Sa pag-iisip tungkol sa mga malalaking goblin na ito, hindi nag-alala si Lam kundi nasa sabik. Kung kaya niyang bihagan ang kanilang pinuno at lumikha ng isang ikatlong henerasyon ng mga goblin, magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang pagsalakay ng tao. Si Loader, nang marinig ang mga salita ni Lam, ay tumawa ng nangungutya. Sinabi niya kay Lam na patuloy na mangarap. Malapit na ang kanyang kamatayan. Sinabi niya na kahit na lumakas ang mga goblin, tatalunan sila ng mga knights. Tinitigan ni Lam si Loader nang may nakakatakot na tingin. Pinasalamatan niya siya sa paalala, sinasabing nakalimutan niya na naroon si Loader. Bilang gantimpala, pinayagan ni Lam ang ibang mga goblin na makipaglaro kay Loader, na inutusan silang huwag siyang patayin. Sumugod ang mga goblin kay Loader nang may matinding gana. Tila nakita nilang kakaiba ang mga tao, nakakaakit pa nga sa mga lalaki. Habang nagtatamasa ang mga goblin, sumigaw si Loader sa desperasyon. Sinumpa niya ang mga goblin at binyantaan sila, sinasabing darating ang mga tao at sisirain ang kanilang kaawa-awang tribo. Nanatiling tahimik si Ephra, nakayuko ang kanyang ulo habang pinapanood ang lahat. Marahil ay natuto na siyang manahimik. Pagkaraan ng ilang oras, nakahiga si Loader na walang malay sa lupa. Ipinapakita ng kanyang mukha ang sakit na tiniis niya. Samantala, nagpipiesta ang tribo ng goblin na may alak at karne. Tila masaya ang lahat maliban kina Loader at Ephra. Tinanong ni Gobo si Lam tungkol sa kanyang mga plano na salakayin ang tribo ng Bloodtooth. Kinumpirma ito ni Lam. Sinabi niya na gusto nilang mabuhay kaya kailangan nilang maging pinakamalakas. Gusto niyang hindi lamang salakayin ang tribo kundi bihagan din ang kanilang pinuno. Nagpasya si Lam sa isang pangalan para sa kanyang tribo. Mula ngayon, tatawagan silang Tribe of Frenzy. Ang pangalan ay tila akma sa karakter ng mga goblin. Umungol sila sa tuwa sa pagkakaroon ng formal na pangalan. Nakaramdam si Gobo ng pag-aalinlangan tungkol sa desisyon ni Lam. Binalaan niya siya na napakalakas ng mga Bloodtooth Goblin at sinira nila ang maraming ibang tribo. Napakahirap na salakayin sila at bihagan ang kanilang pinuno. Sinabi ni Lam kay Gobo na huwag mag-alala, sinasabing alam niya nang mabuti ang kanilang kasalukuyang lakas. Tiningnan ni Lam si Ephra na tila may ideya siya tungkol sa paggamit sa kanya sa digmaan. Bago magsimula ang labanan, binisita ni Lam ang tribo ng Bloodtooth upang mangalap ng impormasyon. Pinili niya ang isang angkop na lokasyon upang obserbahan ang buong lugar at nagtaka siya sa lakas ng mga higanteng goblin na ito. Ang tribo ng Bloodtooth ay may mga bahay na may modernong arkitektura, na nagpapakita na ang mga goblin na ito ay matalino. Sa loob, maraming higanteng goblin ang kumakain at umiinom ngunit iniisip ni Lam na madali niya silang matatalo. Napansin ni Lam ang takot sa mga mata ng mga goblin sa loob ng bahay. Natatakot sila kapag nakita nila ang kanilang pinuno. Ito ay isang higanteng goblin, mas malaki kaysa sa iba. Ang goblin ay level 50 na may propesyon ng high-level warrior. Mayroon siyang mga titulo ng Monster Hunter, Goblin Hero, Breeding Machine na may 700 happy, 239 na strength, 14 na defense. Nilagyan siya ng bone hammer at ang kanyang kabuuang lakas ay umabot sa 900. Labis na natuwa si Lam nang makita ang ganoong kalakas na goblin at mayroon na siyang plano para sa kanya sa hinaharap. Ngayon, nagtatago si Lam sa isang puno malapit sa kampo ng tribo ng Bloodfang. Mula sa kanyang vantage point, malinaw niyang nakita ang lahat ng nangyayari sa loob ng kampo. Ngumiti si Lam nang mapansin niya na ang pinuno ng goblin ay hindi kasing tigas ng tila. Sa pinagsamang lakas na 900, madaling matatalo siya ng ilang goblin warriors.
Gayunpaman, ang pagbihag sa pinuno ng buhay ay ibang usapan. Dahil sa napakalaking laki ng mga goblin na ito, ang anumang lason ay hindi magiging epektibo. Hindi gagana ang mga nakakaparalisa na lason kaya kailangan ni Lam na magkaroon ng ibang plano. Naisip niya ang binding magic ni Ephra na ginamit sa kanya noon at napagtanto niya na maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga goblin na ito. Ang pag-iisip ay nagpangiti sa kanya. Nagpa siya siyang kausapin si Ephra pagbalik niya sa kanyang tribo. Di nagtagal, nakabalik si Lam sa kanyang sariling tribo. Tila payapa ang lahat ngunit iyon ay isang pagpapanggap lamang, na nagtatago ng mga kakilakilabot na nangyayari sa loob. Dumating siya sa lugar kung saan nakakulong si Ephra. Nakahiga siya ng walang galaw sa lupa. Ang kanyang malambot na kurba at malagatas na puting balat ay nakikita sa kanyang punit-punit na damit. Isang goblin na may dalang balde ng mainit na tubig ang lumapit kay Lam. Masaya niyang inaanunsyo na buhay pa rin si Ephra dahil sinunod niya ang mga tagubilin ni Lam. Pinuri ni Lam ang goblin sa kanyang kasipagan. Ang pagpapanatiling buhay kay Ephra hanggat maaari ay plano ni Lam. Hindi ito dahil sa kabaitan. Ito ay paghihiganti at ang pagdurusa na idinulot niya sa kanya ay hindi sapat kumpara sa ginawa niya sa kanya. Lumakad si Lamin patungo kay Ephra. Nakahiga lamang siya doon, umuungol. Tila hindi na siya sumusubok na lumaban. Nagmamakaawa lamang sa sinuman, anuman, napatayin siya. Gusto niyang magbayad para sa kanyang mga kasalanan sa harap ng banal na ina. Umupo si Lamin sa tabi niya at gumamit ng mainit na tela upang panasan siya. Ang init ay nagpabuti ng pakiramdam ni Ephra. Nagsalita si Lam sa kanya, sinasabing kailangan niya ng kaunting pangangalaga bago siya magamit muli. Sa kanyang pagkalito, binuksan ni Ephra ang kanyang mga mata. Nakita niya si Lam, ang bangungot ng kanyang buhay. Sumigaw siya sa takot, umupo at hiningi kay Lam na lumayo. Nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan, sumisigaw ng mga bagay tulad ng, halimaw. Nababaliw ako, napakasakit. Upang pigilan siya sa pagsigaw, sinampal ni Lam ang kanyang mukha. Natapos ang sakit sa pagsigaw, nainiwan siya na may walang laman na mga mata na puno ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkaraan ng isang sandali, niyakap ni Lam ang kaakit-akit na katawan ni Ephra, na ibinabahagi ang init ng kanyang sarili. Bumulong siya sa kanyang tainga na tapos na ang kanyang parusa. Ang mga salitang ito ay nagpabalik kay Ephra mula sa bingit. Bumuhos ang luha sa kanyang mukha, na binabasa ang kanyang mga pisngi. Nanginginig siya habang tinatanong si Lam kung nagsasabi siya ng totoo. Nag-alala siya kung naghahalusinate siya o kung ito ay isa lamang malupit na laro mula sa goblin. Sa isang banayad na ekspresyon, tiniyak ni Lam sa kanya na tatapusin niya ang kanyang pagdurusa kung matugunan niya ang kanyang isang kondisyon, kailangan niyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Naguluhan si Ephra. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig niyang sabihin sa pananampalataya. Ipinaliwanag ni Lam na kailangan niyang pumili sa pagitan ng paniniwala sa banal na ina at paniniwala sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang maging kanyang alaga at makatakas sa pagdurusa na dinaranas niya. Habang nagsasalita siya, hinaplos niya ang ulo ni Ephra na tila siya ay isang alaga. Mabilis na ginawa ni Ephra ang kanyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang kamay at nagsimulang dilaan ito. Ang kanyang kilos ay hindi may kakaila na kaakit-akit. Ipinakita niya sa kanya na magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanya at hindi siya lalaban. Marahang hinaplos ni Lam ang dila ni Ephra, pinupuri siya sa kanyang magandang pagpipilian. Sinabi niya sa kanya na bilang gantimpala, siya ang magiging tanging master niya, ang tanging dapat niyang paglangkuran. Binigyan din niya siya ng bagong pangalan, Little, salungguhit salungguhit. Ang espiritu ni Ephra ay nawasak at ganap na siyang sumuko sa paglaban. Naglagay siya ng masayang mukha nang bigyan siya ng pangalan, tinawag siyang master at nagsimulang tumahol tulad ng isang tuta. Natuwa si Lam dito. Nagpa siya siyang gantimpalaan si Ephra sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang batong batya. Sa puntong ito, wala nang kahihiyan si Ephra sa pagiging hubad. Handa na siyang hanggan ni Lam ang kanyang katawan at tulungan siyang maligo. Pinasalamatan pa niya ang banal na ina sa pagiging mabait sa kanya, sinasabing handa siyang ibigay ang lahat para dito. Nakahiga si Ephra doon, ganap na nagtatamasa sa paglilingkod ni Lamin. Ito ang sandali na sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano. Tinanong ni Lam si Ephra kung gagawin ba talaga niya ang lahat para dito at tila ito ay isang pagkakataon nang mayroon siyang kailangan niyang gawin. Gusto ni Lam na makita siyang gamitin ang kanyang Holy Light Technique, ang pangalan na ibinigay niya dito. Sinabi ni Ephra na kaya niyang gamitin ang Holy Light ngunit hindi niya alam kung ano ang gusto niyang likhain. Matapos ipaliwanag ni Lam kung ano ang hinahanap niya, pareho silang nakatayo sa harap ng isang batong pedestal kung saan nakahiga ang isang libro. Ito ang kailangan ni Ephra upang gawin ang spell. Sinabi niya na naintindihan niya kung ano ang gusto niya. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang mag-chant si Ephra. Isang gininto ang ilaw ang lumabas mula sa libro at nagsimula siyang magbigkas ng mga incantation. Ito ay isang nakakaakit na eksena, na nagpapaalala sa atin na ito ay isang mundo ng magic, hindi lamang pagnanasa. Mabilis na lumitaw ang isang higanteng kulungan ng Holy Light sa harap nila. Ito ang eksaktong inaasahan ni Lam. Pinuri niya si Ephra sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Matapos makumplito ang kanyang gawain, nagsimulang maglakad-lakad si Lamin kasama ang kanyang alaga. Hindi nagkataon na napunta sila malapit sa selda ni Loader. Nang makita si Ephra na malayang naglalakad at mukhang malusog, labis na natuwa si Loader. Umungol siya, tinatanong kung nakabawi na siya. Hiningi niya na mabilis niyang sirain ang goblin at gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang katawan. Tumawa lamang si Lam nang may paghamak.
Ipinaalala niya kay Loader na bigyang pansin, sinasabing, hindi mo ba nakikita? Ganap siyang sumuko sa aking proteksyon. Hindi naniwala si Loader. Paano magiging alaga ng isang goblin ang isang priestess ng templo? Tila upang patunayan ang kanyang master, lumuhad si Ephra at dinilaan ang mga botan ni Lam tulad ng isang aso. Masayang tinanong ni Lam si Ephra na sabihin kay Loader na ginagawa niya ito ng kusa. Mabilis na kinumpirma ni Ephra ang kanyang mga salita at sinabi na ang lahat ng ginagawa niya ay kusang loob. Ang mga salita at aksyon ni Ephra ay nagwasak kay Loader. Alam niya na nawala na ang kanyang huling pag-asa. Humawak si Loader sa paghihirap. Naniwala siya na ang ginagawa ni Lam ay magdudulot ng isang resulta, ang pagkalipol ng lahat ng goblin sa mundo. Ang tanging dahilan kung bakit kayo, mga goblin, ay umiiral ay para patayin kayo ng mga tao. Papatahin kayo ng mga tao sa templo.